Shen Anran, may lakas ka pa ng loob na nakawin ng pag-aari ng kapatid mo. Napakagaspang ng iyong ugali. Lumayas ka sa pamilya Shen. Ayaw ko sa taong katulad mong napakamapang-api at masamang babae. Sa akin ang lahat ng nasa pamilya Shen Anran. Pagbabayarin kita. Huwag. Papa, huwag niyo po akong paalisin. Bukas, magbe-20 anyos na ako. Nagagawa ako ni Papa na itakwil alang-alang kay Shentong sa masamang babaeng iyon at iniwan na lang niya ako basta-basta. Ngayon, anong dapat kong gawin? Saan na ako pupunta? Ma. Patawad po. Mag-isa na naman akong pumunta rito. Hindi ko na isa katuparan ang huling-hiling mo. Sanay ka na siguro, di ba? Mula nang wala ka na, wala na ring taong tunay na nagmamahal sa akin. Mahanap ko pa kaya ang itinakda para sa akin? Masyado kang nakikialam. Napakaswerte mo. Dahil kahit papaano, noong nabubuhay pa ang nanay mo, mahal ka niya. Hindi tulad ko, ang mga taong pinakamalapit sa akin ay walang kahit katiting na malasakit sa akin. Uy, bata mo pa para uminom ng alak, ah? Birthday ko bukas. Pagkalipas ng bukas, 20 taong gulang na ako. Hemp. Ay nako, uminom ka na lang ng gatas, bata. Huwag kang magtapang-tapangan kung hindi mo naman pala kaya. Uncle, sino ba ang minamaliit mo? Matagal na akong nasa hustong gulang. At hindi lang pag-inom ng alak ang kaya ko na ring magpakasal. Haay, Sabi nila nakakapagpainit ng katawan ng alak, di ba? Bakit ang lamig pa rin? isuot mo itong damit. Uncle, ikaw na talaga ang pinaka-gentle na taong nakilala ko. Gentle? Sabi ng iba, wala akong puso, kaya ikaw pa lang ang nagsabing mabait ako. Kawili-wili ka. Napakasamang anak. Lumayas ka sa pamilya Shen. Lumayas Umalis ka sa na. pamilya. Papa, wala akong ginawa. Hinding-hindi ko ninakaw ang kuwintas ni ate. Huwag mo po akong palayasin. Uy, President, ano po ito? Nakapulot ako ng isang maliit na kuneho. Ganoon po ba? Kapag hinawakan mo pa, itatapon kita palabas. Uncle, huwag mo akong iwan. Gusto ko rin na may mag-alaga sa akin, iyong may nagmamahal sa akin. Sigurado ka ba? Mapanganib kapag ginalit mo ako. Ano? Nag-enjoy ka ba? Uncle, hindi mo ba ako gusto? O baka naman, takot ka? President,
ito ay para kay Miss Meng. May kailangan ka? Aniyan, ako ang mapapangasawa mo, kaya ang pagpunta ko rito, hindi ba't nararapat lang iyon? Ako? Sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon. Hindi ko kinikilala ang bagay na ito. Ang pangalawang asawa ng tatay ko ang nagdesisyon yan ng mag-isa. Kapag kinulit mo pa ako, hindi na ako magtitimpi sa iyo. Aniyan? Nasa panganib si Sir. Kaya dapat akong tumulong. Boyfriend ko siya. Miss, pakiusap. Huwag mo na siyang kukulitin simula ngayon. Aniyan? Sino ba ang babaeng ito? Hindi mo pa ba naiintindihan? Siya lang ang tanging babaeng para sa akin. Hindi pwede. Ako lang ang dapat maging manugang ng pamilya Jin. Jin Nian, kailan ka pa nagkaroon ng mabuting loob? At dinala mo pa talaga ang babaeng ito sa loob ng bahay? Ikaw ang unang lumapit sa akin, kaya huwag mong isiping makaalis pa sa tabi ko. Sir, susunod po ako sa inyo. Selyado na. Sige na, maglinis ka na ng katawan, baka sipunin ka. Opo. Wow, mukhang hindi ordinaryo ang babaeng ito. Kahit ang seryosong si President, sa harap niya ay nagiging maalaga na rin. Sige. President, ito ang impormasyon tungkol kay Miss Shen. Shen Anran, pangalawang binibini ng pamilya Shen. Pagkatapos mawala ng kanyang ina, kinuha siya ni Shen Wen bilang anak at pinatira sa kanila. Mr. Jin, anong gagawin natin ngayon? Ipaalam mo sa lahat, mula ngayon si Shen Anran ay pag-aari na ni Jin Nian. Kung ayaw sa kanya ng pamilya Shen, ako na ang kukuha sa kanya. Masusunod po, President. Kahapon ang anibersaryo ng pagkamatay ni Madam, at ang young master ay nasa harap muli ng puntod nito at buong araw na tumayo doon. Ilang taon nang tumatanggi ang young master na makihalubilo sa iba, ngunit mabuti na lang, kapon ay may isinama siyang babae rito. Tang young master po, ngumiti na ulit pagkalipas ng mahabang panahon. Kapag ang dalawang taong malungkot ay nagsama, siguradong magiging panatag sila. Hoy, Uncle, pareho tayong nag-iisa. Kinakaawaan mo ba ako? Hindi ito awa, ito ay pagmamalasakit para sa kapwa ko. Kung ganoon, magpakasal na tayo at bigyan natin ang isa't isa ng pamilya. Uncle, hindi ba't sobrang bata ko pa para sa iyo? Ayaw mo ba? Gusto ko. Sa ganitong paraan, hindi na tayo magkakahiwalay kailanman. Ran. Mayroon sa iyong talukap ng mata, pumikit ka muna, titingnan ko lang. Masayang kasal, Mrs. Jean. Uncle, Sige, tawagin mo na akong husband. husband, salamat sa pagbibigay sa akin ng pamilya. Tara na. Shuzhi, Ran, naghanda kami saya sa bar ng birthday party para sa'yo. Pumunta ka na rito. sige. Husband, pwede po ba akong sumama sa mga kaibigan ko? Siyempre naman. Malaya kang pumunta. Kung saan mo gusto. Susunduin kita kapag tapos na kayo. Ang bait talaga ng husband ko. Hali kayo. Mga kaibigan, itaas natin ang ating mga baso at batiin ang ating celebrant ngayong araw na si Miss Shen Anran ng happy birthday. Okay ba? Sige, tara, cheers! Happy birthday! Maging komportable lang kayo. Mag-enjoy lang kayo. Relax lang kayo. Ran, bakit may suot kang singsing? Wedding ring pa ito. Paano mo nalaman na wedding ring ito? Ran, ang singsing na ito ay nagkakahalaga ng 900,000, 900 at 900,000 dolyar at isang limited edition na diamond ring. Hindi sapat ang may pera lang, kailangan din ng marriage certificate para makabili nito. Kung magkano man ang singsing na ito, totoong hindi ko alam.
Pero dahil napansin nyo na rin, sasabihin ko na sa inyo na may asawa na ako. Ano? Tama ba ang narinig ko? May asawa ka na? Oo, kakakasal lang namin. Kaya bawat taon sa araw na ito, hindi lang ito basta birthday ko, ito na rin ang wedding anniversary ko. Bilis, sabihin mo sa akin, sino ang pinakasalan mo? Kilala ko ba siya? Hindi ko pa rin siya masyadong kilala. Hindi mo pa siya kilala, pero nagpakasal ka sa isang estranhero? Nababaliw ka na. Siya, napakabait niya sa akin at mahal na mahal ako, binibigyan niya ako ng kapanatagan ng loob. Sige, kung sa tingin mo ay worth it siya, suportado kita kahit na ano. Salamat sa iyo, Ayan. Balita ko ang minimum spent dito ay aabot ng 2 milyong dolyar. Ang mga pumupunta rito, kadalasan ay mga mayayaman at makapangyarihan. Dapat kong samantalahin ang pagkakataong ito. Bakit nandito si Shen Anran? Hindi ba dapat ay nagawan na siya ng paraan ng mga taong inutusan ko? Ate, matagal na tayong hindi nagkikita. Ranran, bakit ka narito? Hinahanap ka na ng pamilya natin. Hindi ka man lang nagsabi na bumalik ka na. Ate, siguro ay nagugulat ka kung bakit ako narito. Imbes na nangyari ang iniisip mo na wala na ako sa mundong ito, di ba? Ranran, masyado ka lang nag-iisip. Nitong mga nakaraang araw ay punong-puno ako ng pag-aalala. Shentong, ngayong araw ay espesyal na inihanda namin ang birthday party para kay Ranran. Hindi ka welcome dito, kaya pakiusap. Umalis ka na. Ranran, dahil birthday mo, kailangang manatili si ate para samahan ka sa pagdiriwang, di ba? Kung may ganyang intensyon si ate, hayaan niyo siyang manatili. Ranran, ikaw. Xinyan, ito ang sasabihin ko sa'yo. Tawagin mo lahat ng mga kaibigan natin at pagkatapos. Ranran, kailan ka ba babalik sa pamilya, Shen? Ate, tulad ng nakikita mo, may asawa na ako sa pamilya Shen. Hindi na ako babalik. Ranran, nung pinaalis ka ni Papa sa bahay, nasaktan din ako para sa iyo. Kaya lang, hindi mo dapat baliwalain ang sarili mo para lang magrebelde sa amin at basta na lang magpakasal sa kung sino-sino, di ba? Halika, ipakikilala ko kayo. Ito ang ate ni Ranran. Naparito siya ngayon para ipagdiwang ang birthday ni Ranran, kaya asikasuhin niyo siya. Dahil ate ka pala ni Ranran, uminom muna tayo. Mula ngayon, magkakaibigan na tayong lahat. Anong klaseng hamak ba ang nag-aakalang karapat-dapat silang makipag-inuman sa akin? Uy, Wang Xuan, balita ko ang iyong gawaan ng alak ay matagumpay na naging isa sa 4 na pangunahing industriya sa Haicheng. Congratulations. Ang alak na dala mo ngayon ay siguradong napakamahal, di ba? Nagdala ako ng isang bote ng 1 milyong dolyar na halaga ng Romani Conti. Bakit? Miss Chen, minamaliit mo ba ang dala kong alak, kaya hindi mo ako pinapaunlakan sa inuman? Siyempre hindi po, Mr. Wang. Sige po, iinom muna ako bilang parusa sa sarili ko. Hindi nga nagkakamali sa Romani Conti. Katulad ito ng nainom ko dati. Naku, pasensya ka na. Ang isang ito ay kakabili ko lang sa bar kanina. Gawa lang ito sa hinalong alkohol. Naku, huwag mong sabihin ang nainom ni Miss Chen dati ay puro peking alak. Hindi po. Narinig ko mula kay Anran na lumaki ka sa isang mahirap na lugar. Sa bagay tama lang naman, ang sikmura ng isang gaya mong naghirap ay hindi nararapat para sa ganito kamahal na alak. Shen Anran. Ranran, ang galing ng ideya mo. Sa tuwing nakikita ko siyang napapahiya, sobrang saya ko talaga. Diyos ko, ang lalaking paparating na iyon ay napakaguwapo. Uy, nakita ko na ang lalaking iyon. Siya ang humahawak sa lahat ng ekonomiya ng Haicheng. Ang Mr. Jin ng Jin Group. Balitang hindi siya mahilig sa mga babae. Bakit kaya siya pumunta sa ganitong lugar? Ano? Ang asawa ko sa madali ang kasal ay ang taong nasa pinakamataas na posisyon, isang bilyonaryong president. Papunta siya rito sa direksyon ko. Hemp, totoo ngang maganda pa rin ako. Maging ang mga tanyag na tao ay nahahalina sa akin. Sir, ako po si... Umalis ka sa dinadaanan ko?
Hindi mo naman pala kayang uminom pero nagpipilit ka pa. Alam ko naman kasing darating ka. Wow! Anran? Boyfriend mo ba siya? Ang Mr. Jin ng Jin Group, bakit siya magkakagusto sa babaeng yan? Tama? Hindi ko siya boyfriend. Sabi ko na nga ba, tama ako. Ako ang legal na asawa ni Anran. Ako ang legal na asawa ni Ranran. Ranran, si Mr. Jin ng Jin Group, siya ba talaga ang asawa mo? Nakakainggit naman. Dahil pumunta kayong lahat ngayon para ipagdiwang ang birthday ni Ranran, para sa mga gastusin ngayong gabi, ako na ang magbabayad. Salamat asawa ni Anran. Napaka-generous ni Mr. Jin. Mahal, totoo ba na ikaw ang CEO ng Jin Group? Napakabilis mo talaga? Hindi mo man lang alam ang pagkakakilanlan ko? Ay nagpakasal ka na agad? Nagsisisi ka ba? Napakagaling ng asawa ko, sobrang saya ko kaya. Pinalayas na si Shen Anran sa pamilya Shen. Paano ngang isang katulad ni Mr. Jin na guwapo at mayamang lalaki ay magkakagusto sa kanya? Siguradong ang lalaking ito ay aktor lang na kinuha ni Shen Anran. Nakipagsabuatan siya sa kaibigan niya para lokohin ako. Shen Anran, saan ka kumuha ng perang pambayad sa aktor na iyan? Para lang magpanggap na mayaman? Kayong mga hampas lupa na walang alam sa mundo. Alam niyo ba kung magkano ang magpa-reserve dito ng isang buong gabi? Nagpapanggap lang kayong mayaman kahit hindi naman. Hindi naman ikaw ang nagbabayad. Ang dami mo namang pakialam. Mahal? Sinasabi niya na hindi natin kayang magbayad. Sinasabi mong wala akong pambayad? Iyan ang Worldwide Limited Edition. Nag-iisang black card. Ganyan talaga ang isang makapangyarihang tulad ni Mr. Jin. Hindi maaari ito. Mahal, maglaro pa tayo sandali bago umuwi, okay ba? Nasa sayo ang desisyon. Ikaw ang masusunod sa bahay. Tara na. Shen Anran, huminto ka dyan. Shentong, kung hindi ako nagkakamali, wala kang binayaran ni Cinco. Nakikikabit ka lang sa card namin, hindi ka ba natatakot na kapag kumalat ito, ay masisira ang reputasyon mo? Ikaw, Shen Anran, tungkol sa pagpapakasal mo, hindi pa alam ni Papa, di ba? Matagal na ninyo akong pinalayas sa pamilya Shen. Ang mga personal kong lakad, anong pakialam nyo? Shen Anran, dala mo pa rin ang apelidong Shen. Ang pakikipagkasal sa kung sino-sinong walang kwentang lalaki, kahihiyan naming dalawa ni Papa iyan. Napakayabang mo. At kung saan-saan ka nakikigamit ng card, ang tatay mo na may anak na katulad mo, ang dapat na mahiya. Huwag kayong tumawa, kayong mga masasamang tao. Shen Anran, bakit hindi ka na lang mawala? May tao ba rito? Ilabas nyo ang babaeng ito. Subukan mo lang. Aray. Kilala mo ba kung sino ako? At lakas ng loob mo akong itulak. Gusto mo ba naturuan kita ng leksyon na pagsisihan mo? Ano ang tinitingin-tingin nyo? Baliw! Shen Anran, hindi pa tayo tapos. Sinyan, Ranran, bumunot na kayo ng card. Ang letter K ang representative ng hari. Sino ang hari? Bilisan nyo at pumili na ng tao. Napakaswerte ko naman. Pinipili ko ang number 2 at 6 para sabay na kumain ng isang pirasong biskwit. Hindi ba't sadyang mapagbiro ang tadhana? Libre bang mapapanood ito? Ayos lang yan. Ituloy na natin. Sige. Haha. Sa wakas, turn ko na. Ang number 1 at 7, pumasok kayo sa madilim na kwarto ng 10 minuto. Anong gagawin natin, asawa ko? Nahuli na naman ako. Ako lang dapat ang kasama mo sa parusang iyan. Husband, 7 ba ang nakuha mong baraha? Bakit? Gusto mo bang may kasamang iba pumasok sa maliit at madilim na kwarto? Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Hindi ko akalain na, sa loob ng bar na ito, totoo ngang may maliit at madilim na kwarto. Sinasadya mo bang gumalaw ng ganyan? Ranran, huwag kang makipaglaro.
Hindi naman ako nakikipaglaro. Ang baywang ni Ranran ay talaga namang napakapayat at napakalambot. Kung ganoon, husband, nagustuhan mo ba? Husband, tapos na dapat ang 10 minuto. May klase pa ako sa dance studio bukas. Ano kaya kung umuwi na lang tayo agad? Sige, kung ano ang gusto mo. Bakit ka nandito? Shen Anran, ano ang balita tungkol sa lalaking iyon? Sino ba talaga siya? Wala kang pakialam. Gusto mo bang si Papa mismo ang magtanong sa iyo? Kapag nalaman ni Papa na nagpakasal ka ng walang paalam, paniguradong parurusahan ka niya. Normal na tao lang siya at wala siyang espesyal na katayuan. Buisit, noong nasa bar tayo, nagawa akong takutin ng isang taong grasa. Akala ko pa naman ay sa wakas ay tumalino ka na at gagamitin ang iyong sarili para makahanap ng mayamang lalaki. Hindi ko akalain na ganito lang pala. Hemp. Sa tono ng pananalita ni ate, ang ibig sabihin mo ay gusto mong makapangasawa ng mayaman. Subalit, kailangan mo muna pahusayin ang iyong ugali at pati na rin ang pananamit mo. Dahil kung hindi, baka mahirapan kang makahanap. Dahil ba iyan sa maganda ang mukha mo, kaya nang aakit ka ng mga lalaki? Bakit parang proud ka pa? Salamat sa papuri, ate. Ikaw, Tamang-tama na nandito kayong dalawa. Pinapatawag kayo ni Guro sa opisina. Ranran, may aasikasuhin pa ako sa bahay, kaya mauuna na akong umalis. Sige, okay, bye-bye. Opo. Kakatanggap ko lang ng abiso mula sa paaralan na malapit nang magkaroon ng kompetisyon sa pagsasayaw, pumili sila ng isa sa inyong dalawa upang katawanin ang ating paaralan. Maghanda na kayo ng inyong koryo, i-record ito at ipadala sa akin. sige po, Guro. Opo, Guro. Sige na, wala na namang ibang pag-uusapan. Maaari na kayong bumalik sa klase. Shen Anran, ako ang mapipiling kalahok sa pagkakataong ito. Maghanda ka na sa iyong pagkatalo. Talaga? Kung ganoon, tignan na lang natin. Hello? Honey, tapos ka na ba sa ginagawa mo? Uuwi ka ba para maghapunan mamaya? Hindi pa. Antayin mo ako pagkatapos ng trabaho para sabay tayong kumain. Sige po, aantayin kita dito sa bahay. President, sigurado ka bang gusto mo pang kumain yan? Oo. Tulungan mo akong ligpitin ito. Huwag mong hayaang malaman ni Mrs. Ipadala mo ang mga detalye ng pulong sa cellphone ko at ikaw na ang bahalang mag-asikaso sa ibang mga bagay. Sige. Pero, teka. Sige po. Sige, President. Kasama ang maganda niyang asawa. Habang ako naman ay magpapakapuyat sa overtime. Opo. Nandito na ako. Bakit hindi ka pa kumakain? Inaantay kita. Marami akong inihandang masasarap na pagkain para sa iyo. Nga pala, honey, simula bukas ay makikipagsabayan ako kay Shentong para sa slot sa dance competition, kaya baka maging medyo busy ako. Sa tingin mo ba makukuha ko ang unang pupwesto? Siyempre, bilib ako sa iyo. Parang sobrang saya mo sa pagsali sa laban na ito. Oo naman, dahil ito ang kompetisyong inorganisa ng paborito kong mananayaw sa buong mundo, napakalaking oportunidad nito para sa akin. Ganoon ba? Sige, siguradong nandoon ang asawa mo para i-cheer ka. Salamat, honey. May kailangan pa pala akong asikasuhin na trabaho. Gusto mo na bang magpahinga muna? Honey, pwede ba akong tumabi sa iyo habang nagtatrabaho ka? Mananatili lang akong tahimik. Hindi talaga kita iistorbohin. Sige. Patingin nga kung ano ang ginuguhit ng munting asawa ko. Wala akong ginuguhit. Sandali lang, Isa akong baboy? kasi po, baboy lang ang kaya kong iguhit. Mahilig ka palang mag-drawing, misis? Kung ganoon, iguhit mo ako ng 1,000 baboy.
1,000? Mababali ang kamay ko niyan. Ako, pagpapakita ko lang iyon ng pagmamahal sa iyo. Eh di tama. Hindi ba't ito na ang tamang pagkakataon para patunayan ang pagmamahal mo sa akin? Sige na, gumuhit ka ng 1,000 para patunayan kung gaano kalalim ang pag-ibig mo. Bakit ba ang sama mo? Young Master. Auntie Lee, tuloy po kayo. Iligpit mo na ang drawing na yan. Sige po, naintindihan ko na. Young Master, ayos ka lang ba? Ayos lang, binibiro ko lang siya. Sabihin mo na ang kailangan mong sabihin. Sa lumang mansyon po, alam na nila ang balita tungkol sa kasal niyo. Alam ko na. Ako na ang bahala rito. Pero wag mo munang sasabihin kay Ranran. Hindi pa siya dapat humarap sa mga mapanganib na taong ito. Alam ko po, Sir. Auntie Lee, napakalasang loob ko. Pinapagguhit ako ng amo mo ng 1,000 baboy. Hindi man lang niya inisip kung mapapagod ang mga kamay ko. Talagang nasasaktan ako. Biro lang iyon ni Sir sa inyo. Kaya huwag niyo na itong burahin. Paanong hindi ko ito buburahin? Mahina lang ako at hindi ko siya kayang labanan. Auntie Lee, sa tingin mo kaya dapat tayong magsimula muli? Mahal ko, sasabihin mo sa akin na wala kang narinig, di ba? Saktong-sakto, narinig ko ang lahat. Mahal, huwag kang ngumiti sa akin ng ganyan. Sa paraan ng pagngiti mo, kinikilabutan ang likod ko. Mahal ko, pasensya na. Nagkamali ako, patawad po. Auntie Lee, tulong. Matagal nang hindi ngumingiti ng ganyan si Sir. Dahil ito kay Young Mistress. Ngayon, walang makapagliligtas sa iyo. Mahal, bakit parang iyang itsura mo ay parang kakain ng tao? Little White Rabbit, lumapit ka rito ng maayos. Shen Anran, uulit ka pa ba sa ginawa mo? Hindi ko naman po sinasadya. Mahal? Mahal, wag mo naman akong takutin. Kailangan ko bang tumawag ng doktor? Shen Anran? Alam mo ba, yung paa mo, muntik na ang kaligayahan mo ay tuluyang mawala. Ang kaligayahan ko ay hindi naman siguro nakasalalay lang doon. Asawa ko siya? Kailangang magpakalma. Mahal? Talaga bang hindi mo na kaya? Bakit? Gusto mo bang tignan? Wag na lang. Talaga. Ranran, gusto ko na ikaw mismo ang sumuri para sa akin. Hindi naman ako doktor, hindi ko alam yan. Tuturuan kita. Mahal, sa tingin ko, ay mas mabuting maghanap ka na lang ng taong profesional para dyan. Hindi pwede, ikaw lang dapat. Mahal, makati ang leeg ko. Ranran, bakit hindi ka na lang kaya muna mag-leave sa school ngayong araw at bumawi tayo ng tulog dito sa bahay? Ngayong araw, hindi na pwede ang... Ano ba? Ang kulit mo. Ang ibig kong sabihin ay matulog lang talaga. Ano bang iniisip mo? Ia-anunsyo na ng teacher ngayon ang mga sasali sa kompetisyon. Kaya kailangan kong pumasok. Sige po. O sige, tara na. Sandali. Habi, Bakit? masyadong agaw atensyon ng sasakyan mo. Ako na lang ang pupunta mag-isa. Hep, teka lang. Kiss muna bago tayo maghiwalay. Guro, pasensya na po. Nahuli po ako. Hindi na kailangang magmadali, ate. Wala rin namang patutunguhan ang lahat. At hindi rin naman nito mababago ang resulta. Guro, sabihin mo na ng direkta kay Shen Anran. Malakas ang loob niya sa ganitong pressure, kaya huwag kang mag-alala na baka hindi niya ito kayanin. Ayos lang po, Guro. Magbubuti na lang po ako sa susunod na pagkakataon. Nagdesisyon ng paaralan na ang estudyanteng si Shen Anran ang lalahok sa kompetisyon ng sayaw na wuyon na ito? Ano? Ako po? Totoo po ba? Oo, ikaw nga. Imposible! Ang sayaw ko ay mismong si Teacher Yun ang gumawa. Bawat galaw ay sinuri niya. Si Teacher Yun ay isang maestro sa classical dance.
Paanong ang gawa niyang sayaw ay matatalo lang ni Shen Anran? Maganda ang sayaw mo, marami itong mga mahihirap na galaw, ngunit wala kaming makitang kahit anong emosyon doon. Sige na, bumalik na kayo sa inyong klase. Anran, kailangan pang pakinisin ng kaunti ang sayaw mo. Pumunta ka lang sa akin kapag may mga tanong ka. Salamat po, Guro. Talagang magsisikap po ako. Shen Anran, hindi ako naniniwala sa mga sinabi ni Guro. Siguradong may ginawa kang milagro sa likod namin. Ang mga taong walang kakayahan lang ang nag-iisip na ang iba ay nandaraya sa likuran. Ate, kailangan mong galingan. Shen Anran, may mga taong makakapagpatino sa'yo. Pababayaan ko na lang na ikaw mismo ang bumigay sa pwestong iyan. Hello, hubby. Hubby, pasok na ako sa kompetisyon. Sige, mag-celebrate tayo mamayang gabi. Anong gustong kainin ni Ranran? Ako, nagbabawas kasi ako ng timbang ngayon. Noong huling kumain kami ni Yanyan, ay, napakagandang balita nito. Hindi ko pa ito nasasabi kay Yanyan. Masaya ako dahil kay Ranran ko ito unang nalaman. Sige na, sige na. Hindi na muna ako makikipag-usap sa'yo. Pupuntahan ko lang si Yanyan. Shen Anran, bakit mas inuuna mo na ang love life kaysa sa kaibigan mo? Hindi iyan maganda. Pa, Umuwi ka na rito agad. Papa, kumalma po kayo. Baka sumama ang pakiramdam niyo, Anran. Maupo ka na muna. maupo? Bakit? Bisita lang ba ako rito sa bahay ni Pamilya Shen? Ay, Anran, wag kang magalit. Nagkamali lang ako ng sinabi. Pagka-uwi mo, nagmamalaki ka agad, Shen Anran. May mukha ka pa bang ihaharap sa amin? Hindi ba't ikaw naman ang nagpauwi sa akin? Lumalaban ka pa ng sagot. Umalis ka na sa kompetisyon sa pagsasayaw at ibigay mo ang pwesto mo kay ate. Pa, alam niyo po ba kung ano ang halaga ng pupwesto sa kompetisyon sa pagsayaw na ito para sa akin? Isang kompetisyon lang iyan. Kailan ka pa ba hindi pwedeng sumali? Pa, wag niyo na po sisihin ang kapatid ko. Talagang kulang lang ang galing ko. Nung bata pa ako, hindi ako nakatanggap ng turo mula sa mga kilalang guro, hindi tulad ni Anran, na bata pa lang ay nakukuha na ang pinakamagandang edukasyon. Shen Anran, napakarami mo ng tropeyo. Hindi mo na kailangan ng isa pa na ito. Gusto ko lang naman makakuha ng tropeyo para pasayahin si Papa. Hindi ko akalain na ganito kalungkot si Anran. Shen Anran, makinig ka sa akin. Sabihin mo kay guro na hindi na tayo sasali sa kompetisyong ito. Ang kompetisyong ito ay inayos ng paaralan. Wala akong magagawa para baguhin iyon. Anran, kahit na ayaw mo itong ibigay sa akin, hindi mo kailangang humanap ng ganiyang kababaw na dahilan. Dahil alam mo naman pala, bakit kailangan mo pang magpanggap dito? Shen Anran, hindi mo na ba talaga ako pakikinggan? Papa? Lagi na lang ba kung sino ang mukhang kawawa, ay doon na kayo kakampi? Paano naman ang nararamdaman ko? Hindi niyo ba nakikita? Pinapangaralan mo ba ako? Pa, tunay niyo rin akong anak? Bakit parang lagi na lang siyang mas mahalaga sa inyo? Ayoko na po sa inyo. Papa, huwag niyo po pahirapan si Anran. Wala po akong silbi, tsaka wala lang naman po ang mga tiniis kong pang-aapi. Mula nang pinalayas mo ako sa bahay, nag-alala ka ba sa akin kahit isang beses man lang? Mula nang pumasok siya sa pamilya Shen, lagi ko siyang pinagbibigyan. Pero ang naging kapalit ay ang pagpapalayas mo sa akin at ang paulit-ulit na panunumbat. Anran, sinisisi mo ba ako? Shentong, itigil mo na ang pagkukunwari mo. Hindi tatalab sa akin yan. Papa, hindi na ba dapat ako bumalik sa pamilya Shen? Shen Anran, paano mo kinakausap ng ganyan ng iyong ate? Dati naman ay kusa kang nagpaparaya. Bakit ngayon sinasabi mo ang mga bagay na ito? Kasalanan ko po. Hindi na sana ako humiling ng sobra. Nagagalit patuloy si Papa dahil sa akin. Hayaan na po nating si ate ang sumali sa laban na ito. Ang pagkakasundo ng pamilya ang pinaka-importanting bagay. Itigil mo ang pagpapanggap na mabait ka. Ang slot ko sa laban na ito ay nakuha ko dahil sa sariling pagsisikap. Wala kang kinalaman dito. Noon lagi akong nagpaparaya sa iyo. Pero simula ngayon, hinding-hindi na ako magpaparaya sa iyo kahit kailan. Mukhang kailangan ko pang mag-isip ng ibang paraan para makuha ang kompetisyong ito. Young Master, Auntie Lee, nasaan si Ranran? nasa loob po ng kwarto. Pero, simula nang bumalik si Madam, hindi maganda ang itsura niya. Tuloy-tuloy siyang natutulog sa loob ng kwarto. Pumunta na kayo at tingnan siya agad.
Ranran, anong nangyari? May nang-away ba sa'yo? Sabihin mo sa akin at ako ang bahalang magparusa sa kanya. Mahal, yakapin mo ako ng mahigpit. Mahal, darating ba ang araw na dahil sa ibang tao, ay iiwan mo ako o itataboy? Ranran, ikaw ang laging mananatiling una sa akin. Ang nararamdaman mo ang palaging prioridad ko. Salamat, mahal. Ranran, kung ayaw mong sabihin, hindi na kita tatanungin. Matulog ka na ng maaga, ayos ba? Opo, Dito lang ako sa tabi mo. Anong balita sa investigasyon? President, bumalik po ang ginang sa pamilya Shen. Pinilit ni Shen Wen ang ginang na ibigay ang puwesto sa kompetisyon kay Shen Tong at sinaktan pa niya ang ginang. Bigyan si Shen Clan ng nararapat na parusa. Hubby, gising ka pa ba? Nagpapanggap ka lang bang tulog? Gusto ko lang pagmasdan ang aking misis. Ngayong umaga, bakit mo tinititigan ang mukha ko? Hindi kaya kita tinititigan. Kinikiliti lang ako ng balbas mo. Huwag ka na ngang magbiro. Ranran, tulungan mo akong magahit. Sige, Halika. sigurado. Sigurado ka bang gusto mong ako ang mag-ahit sa iyo? Napakagaling ko talaga, unang beses ko pa lang, pero ang perpekto na ng pagkakaahit ko. Ang galing talaga ni Ranran. Wala ka namang pasok ngayon? Pwede mo ba akong samahan sa kumpanya? Tumawag kasi si Ian kanina at inaya akong magmoling. Pumayag na po ako sa kanya. Sige, kung ganoon, susunduin na lang kita kapag tapos na ako sa trabaho. Ililibre kita ng hapunan. Opo. Salamat, mahal. Alam mo talagang tinutukso ako sa gatas na tsaa. Napakasarap nito. Sige na, mali na ako, nagkamali ako. Bibigyan kita ng oras, itapon mo na yan agad. Sayang naman kung itatapon lang. Walang kasalanan ang gatas na tsaa. Pabayaan mo na ito. Anran? Kay malas naman ng araw na ito, bakit lagi ko siyang nakakasalubong dito sa mall? Anran, binigyan ka rin ba ni Papa ng pera? Kaya nandito ka para bumili ng mga damit? Ay, mukhang si Papa ay $500,000 lang ang ibinigay sa akin. Huwag kang masyadong malungkot. Ginawa iyon ni Papa dahil sa akin. Dahil hindi ako nakasali sa kompetisyon, naawa siya sa akin, kaya pinayagan niya akong magliwaliw. Ikaw na babaeng mapagpanggap. Ulitin mo ang sinabi mo. Ranran. Anran, tabi. Ranran, kamusta ka? Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Ang binti ko. Ang sakit ng binti ko. Huwag ka munang gumalaw, tatawag lang ako. Mahal. Ranran, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari? Nasaan ka? Hello, si Wang Xinyan ito. Nasaktan si Ranran. Nandito sa unang palapag ng Mingtay. Pumunta ka rito ngayon din. Anran, kamusta ka na? Huwag ka nang magpanggap. Sinadya mong saktan si Ranran, di ba? Bakit mo ako pinagbibintangan ng ganyan? May ebidensya ka ba? Ranran, saang bahagi ang masakit? Masakit ba? Mahal, masakit ang paa ko. Halika, tutulungan kita.
Huwag kang tumakas. Sumama ka sa akin. Habi, ang ngayon at sugat ang aking paa. Paano na ako makakasali sa kompetisyon? Huwag kang mag-alala, Ranran. Ano kaya kung sabihin ko sa mga organizer na iurong muna ang petsa ng kompetisyon? Wag. Kapag ginawa mo yan, pag-uusapan ka ng ibang tao sa likod mo. At sasabihing nananamantala ka lang ng kapangyarihan. Ayaw kong kutyain ka ng ibang tao. Pero sa lagay mo ngayon, hindi kakayanin ng katawan mo ang sumali sa kompetisyon. Habi, mawawalan ako ng pagkakataon na makapasok sa pinakasikat na dance group ng bansa. Bitawan mo ako. Halika rito. Bitaw sabi. Ranran, dala ko na si Shentong. Siguradong sinadya niyang bungguin ka. Hindi ko sinasadya. Kung hindi mo ako tinulak, madudulas ba ako? Sa tingin ko, ikaw ang may problema. Ikaw lang naman ang may gustong mapahamak si Ranran. Ako. Tama na. Imbestigahan ko ang nangyari. Kailangan magpahinga ni Ranran ngayon. Ayan, bumalik ka na para magpahinga. Huwag mo na akong alalahanin. Ranran, magpahinga ka ng mabuti. Babalik ako rito para bisitahin ka. Sige. President, nakuha na po ang mga video mula sa CCTV. President, nahanap na po ang mga monitoring video. Base po sa nakita sa video, walang ibang taong sangkot sa pagkakadisgrasya ng asawa nyo. Imbestigahan nyo ng mabuti si Shentong. Masusunod po, President. Ranran, uwi na tayo. Pero ayaw kong magsaklay. Mukhang ang pangit ko niyan. May naisip akong paraan para lumabas ka ng ospital ng maganda pa rin. Ano? Sabihin mo na dali. Ikis mo muna ako bago ko sabihin sa'yo. Bakit parati ka na lang may dahilan para halikan kita? Hahalikan mo ba ako o hindi? Sa susunod, siguraduhin mong sa tamang pwesto ka hahalik. Sige na, alam ko na. Parang ayaw mo pa, ha? Mukhang sa susunod, ako na mismo ang gagawa ng paraan para makakuha ng premyo. Tumigil ka na nga. Aalis na ba tayo o hindi? Kapag nagsalita ka pa, hinding-hindi na talaga kita hahalikan. Aalis na tayo? Sige na. Honey, parang hindi mo pa yata ako nakikitang sumayaw, di ba? Kapag magaling na ang mga binti mo, sumayaw ka ng solo para sa akin. Gagawan kita ng isang sayaw na para sa iyo lang talaga. Anong say mo? Ikararangal ko po iyan. Honey, anong oras na ba? Hindi ka pa ba papasok sa trabaho? Naku, ayos lang naman kung pumasok ako o hindi. Ako naman ang boss. Wala namang mangangahas na bawasan ang sahod ko. Ako, mangangahas akong bawasan iyan. Pasensya na po at pagbigyan nyo na ako. May bahay ng presidente. Kaya bakit hindi ka pa pumasok? Nasa trabaho man ako. Malayo ang lipad ng isip ko. Dahil ikaw lang ang iniisip ko. Hay nako, isama mo na lang kaya ako. Bakit ang cute-cute mo? Kung ganoon, isasama mo ba itong cute na asawa mo sa trabaho? Grabe, ang ating presidente ay may dalang babae habang buhat niya papasok. Diyos ko, nakangiti ang ating presidente. Ganito pala siya ka-gentle? Sa loob ng 5 minuto, alamin niyo ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Huwag na kayong magtanong. Siya ang asawa ko. Hindi na kailangan magtanong. Siya ang aking ginang. Po? Anong sinabi ni President? Mayroon na tayong may bahay ng presidente. Hindi ba dapat ang mahalaga ay si President ay buhat si may bahay ng presidente habang papasok sa trabaho? Sobrang sweet naman yan. Kanina noong nasa labas tayo, bakit mo iyon sinabi? May mali ba sa sinabi ko? Pero ngayon ang tingin ng lahat. Sa akin ay parang isang unggoy sa display. Kung ganoon, lalabas ako at sasabihin sa kanila na huwag nang tumingin. Hala, hayaan mo na lang. Mas mabuting huwag na lang tayong magpahalata. Gusto kong ipaalam sa buong mundo na ikaw ang asawa ko at walang pwedeng umagaw sa iyo. At dapat sa akin ka lang din. Bakit ba gustong gusto kita? President, ito ang inihanda ng opisina ng sekretarya ng mga sitsirya para kay Ginang. Heto po.
Iwan mo lang diyan. Opo. Sekretarya Lu, pakisabi sa lahat, salamat. Ay, Ginang, walang anuman po. Sabihin niyo lang po, kung may gusto pa kayo, marami pa sa labas. Ang buong departamento ng sekretarya. Lahat kayo ay may aumento sa sahod. Salamat po, President. Salamat po, may bahay ng Presidente. Masakit ba? Ako, maayos lang ako, hindi na ito masakit ngayon. Sabi mo dati natatakot kang maapektuhan ng pagsasayaw mo. Bakit ang pabaya mo na ngayon? Hala, Habi, alam kong nagkamali ako. Nakalimutan ko lang talaga sandali kanina. Huwag ka namang nakasimangot ng ganyan, natatakot ako. Mukhang hindi kita pwedeng iwanang mag-isa dito sa bahay. Dapat ay lagi kang kasama sa akin. Sige, sige. Susundin ko ang lahat ng gusto ni Habi. Habi, gusto kong kumain ng chips ngayon. Pwede mo ba akong ikuha? Sige. Ang sarap talaga kapag walang kompetisyon, pwedeng kumain ng mga snacks. Iiwan ko na rito ang mga snacks. At ang tablet mo, tatapusin ko muna ang trabaho ko. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Ayusin ko lang ito. Galingan mo, Habi. Kumita ka ng pera para sa atin. Oo nga, ngayong may asawa na ako. Kailangang magsikap para sa kinabukasan natin. Ikaw talagang matakaw ka. Pasok! Linisin mo lahat ng sitsiryang ito dahil paggising niya, iisipin na naman niyang tumataba siya. Sige po, President, nandito po si Miss Meng. Paalisin mo siya? Sinabi po ni Miss Meng na dala niya ang utos galing sa lumang mansyon. Talagang hindi siya mawala-wala. Dalhin mo siya sa meeting room. Huwag mong hayaang ang mga walang kwentang tao ay makita pa ni Mrs. Masusunod po, President. Nasa meeting ba siya? Curious ako kung ano ang itsura niya sa harap ng mga empleyado. Makasilip nga. Jinyan, ito ang pinapadala ni Lolo para sa iyo. Kumain ka kahit konti para may masabi ako pagbalik ko. Hindi ko kailangan ng pagkain iyan. Kunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka. Jinyan, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Susubukan mong akitin ang asawa ko. Tingnan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon. May hangganan ng pasensya ko. Lunan, paalisin mo si Miss Meng. Po? Sige po. Mahal ko, Ran, may sugat ang binti mo. Bakit ka pumunta rito? hindi kita nakita pagising ko. Namimiss lang talaga kita. Jinyan, Miss Meng, umalis ka na po. kapag naging Mrs. Jin na ako, ikaw ang una kong sisibakin. Hi. Mahal ko, bilis buksan mo ang tablet, tingnan mo yung monitoring. Ano bang gagawin mo? Bilis, dali, bilis. Gawa mo ba ito? Oo naman. Sino ba siyang mangakit sa iyo? Dapat lang na maturuan siya ng leksyon. Makulit na bata. Sige. May gusto ka ba sa kanya? Talagang sinaktan mo ako dahil sa kanya? Anong pinagsasabi mo, Luna? Opo, sir. Ayusin mo ang mga bakas ni Mrs. Huwag mong hayaang mahanap siya ng mga tao ni Pamilyang Meng. Huwag po kayong mag-alala, President. Aasikasuhin ko po ito ng maayos. Habi, naging pabigat ba ako sa iyo? Wala iyon.
Pagdating kay pamilyang Meng, wala siyang binatbat sa akin. Gawin mo ang kahit anong gusto mo. Ako na ang bahala sa lahat. Ang bait mo talaga, hubby. Wala ba akong reward? Iyong potato chips na kinain ko kanina, anong lasa noon? Paano ko naman mahuhulaan iyon? Ibig sabihin, hindi pa sapat ang halik ko. Hala, parehong estilo. Sa tingin mo ba ay mauuto mo ako ng 2 beses? Sige. Ranran, meron ka bang gustong puntahan? Ipapasyal ka ng asawa mo. Sige po. Gusto kong mag-archery. Pumunta tayo sa archery range para mag-shoot. Sige, pwedeng yan. Pero, ngunit, may sugat ang paa ko, kaya hindi ako makakapunta ng ganito. Nagtitiwala ka ba sa asawa mo? Opo. Tara? Ako ang magsisilbing mga paa mo. Sige po. Mahal, napakagaling mo. Eksaktong tama sa gitna. Sandali lang. May ipakikita ako sa iyong mas maganda. Ranran, tingnan mo ang archery target. Napakagwapo. Paano mo nagawa iyon? Sige. May huling hakbang pa at kailangan mong tapusin ito. Ang iyong pana ni Cupido ay tumama na sa puso ko. Asawa ko, simula ngayon ay kailanman. Hindi ka na makakaalis sa tabi ko. Bakit ko naman gagawin iyon? Nasaktan ba ulit ang paa mo? Medyo matagal na akong nakatayo. Nangangalay na talaga ito. Sana ay mabilis na gumaling ang paa mo. Dahil hindi ka makasayaw ng maayos, naapektuhan pa ang galaw ko. Uy, asawa ko. Bigla akong nakaisip ng magandang ideya. Maaari na akong magpatuloy sa laban ng ritmo ng sayaw. Tara na, bilis. Mahal, pwede na akong sumali sa dance competition. Mahal, sabi po ng teacher namin, mas makapangyarihan ang bagong sayaw, mas nakakaantig ng damdamin, kaya nagdesisyon silang pasalihin ako sa kompetisyong ito. Hindi ba madadamay ang may sugat mong paa? Hindi po. Ginamit ko ang pananaw ng isang may kapansanan sa paggawa ng steps upang ipakita ang proseso ng muling pagbangon. Sige, run, basta hindi ka na ulit masasaktan. Siyempre naman. Mahal, ikaw ang inspirasyon ko. Pakis. Kapag naglikod ka pa, mapapaapoy mo ang galit ko? Tingnan mo muna, anong nasa lamesa? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may meeting ka pala? Masyado lang malambing ang asawa ko. Pagpasensyahan nyo na sana siya. Itutuloy na lang natin sa susunod. Ran, labas na dyan. Sige na. Ayoko. Nakakahiya. Ipadala mo na lang kaya ako sa buwan. Hay, huwag kang mag-alala. Hindi naman sila magsasalita ng masama, Ran. Bakit? Kontrolado mo ba kung ano ang iniisip ng ibang tao? Wala na akong mukhang ihaharap sa kumpanya mo. Mabait na si Ran. Pag ganyan ka, natatakot akong masaktan ang paa mo. Ang sama mo talaga. Noong kapapasok ko pa lang, bakit hindi mo sinabi na mayroon ka palang video meeting? Huwag mo naman akong pagbintangan. Sobra ka kasing excited. Paulit-ulit mo akong pinuputol sa pagsasalita.
Wala akong pakialam. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Sige na, kasalanan ko na lahat, kasalanan ko na, hindi ko dapat pinatagal bago pinatay ang screen. Bakit ka ba ganyan? Inaako mo lahat ng sisi sa sarili mo. Basta maging masaya lang si Ranran, gagawin ko ang lahat. Ranran, parang wala ka na naman yatang balak matulog ngayong gabi? Hindi nga po talaga ako makatulog. Sasali kasi ako sa kompetisyon bukas. Sobrang excited lang talaga ako. Gusto mo bang tulungan kitang makatulog? Hirap talaga akong dalawin ng antok. Habi, pwede ko bang hawakan ang abs mo? E di ikaw ang gumawa niyan. Ako, hahawakan ko lang naman ang abs ng asawa ko. Bakit naman ako mahihiya? Kasado naman tayo legal. Nandiyan na ang kamay mo, lugi ka naman kung babawiin mo pa. Sobra naman yata to. Ranran, hindi ko na kaya ang nararamdaman ko. Husband, tingnan mo. Shen Anran, kahit pilay ka na ay hindi pa rin ito nakahadlang sa iyong pagyayabang. Nakuha ko ang unang puwesto. Napakagaling ni Ranran. Nakalimutan ko, may ganito pa palang ganap. Mag-iingat ka, hindi pa magaling ang sugat sa paa mo. Dahil alam ko, nasasaluhin mo talaga ako. Siyempre naman, Oo nga pala, husband. Para sa iyo ito. para sa akin, Opo, sa hinaharap, ang bawat medalya ko ay ibibigay ko lahat sa iyo. sige, igagawa kita ng isang espesyal na lagayan kung saan ilalagay ang lahat ng tropeyo mo. At ito ay ilalagay sa gitna. Parang masyadong sobra naman iyan. Baka pagtawanan tayo ng ibang tao. Napakagaling ng asawa ko, tiyak na maiinggit lang silang lahat. Ayan, nakuha ko ang unang pupwesto. Kahit na ayaw ko kayong maabala, pero wala na talagang ibang tao sa paligid. Hindi ko na kayang matiis itong sobrang kaswitan nyo. Ayan, Halika, kain na tayo. Inuna mo pa ang pag-ibig kaysa sa kaibigan. Hindi mo man lang ako napansin. bakit mo naman nasabi iyan? Siyempre nakikita pa rin naman kita. Sige na nga, kahit kaunti. Tara na. Ranran, kailangan ko nang pumunta sa kumpanya para sa isang meeting. Saan nyo gustong mamasyal? Ihahatid ko muna kayo doon. Huwag na, kami na lang ang pupunta doon. Maglilibot-libot lang kami. Pumunta ka na sa meeting mo. Mag-iingat kayo. Tawagan nyo ako kung may kailangan kayo. Sige po. Ranran, hindi mo ba sasagutin ang tawag ng tatay mo? Hello pa, ako. Naglakas loob ka na maglihim sa akin. Nang walang pasabi ay nagpakasal ka na. Itinuturing mo pa ba akong ama? Shen Anran, umuwi ka rito ngayon din. Hindi po ako uuwi. Nasa tamang edad na po ako at kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko. Kung hindi ka uuwi, ako mismo ang hahanap sa lalaking iyon. Ranran, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kaya lang, hindi na kita masasamahang lumabas. Kailangan kong umuwi sa amin. Pakihawak muna ng cellphone at bag ko. Pupunta lang ako ng banyo. Jin, hubby, si Wang Xinyan ito. Nalaman na ni Uncle Shen ang tungkol sa pagpapakasal niya. Pinapauwi siya sa kanila. Papa, pasensya na po, kasalanan ko. Kung alam ko lang, sana ay hindi ko na sinabi sa inyo. Walang kinalaman ang gawa mo sa nangyari. Ginawa mo lang ang para sa ikabubuti niya, dapat pa siyang magpasalamat sa iyo. Ate, paano mo ba gustong magpasalamat ako sa iyo? Shen Anran, nasaan na ba yung lalaki mo? Hindi na kailangan pang pumunta rito ng asawa ko. Baka naman dahil hindi lang siya makaharap dito. Shentong, ingatan mo iyang pananalita mo. Huwag kang makialam sa buhay ko. Anran, kahit na magalit ka pa sa akin, kailangan ko pa ring sabihin ito kay Papa. Hindi ko hahayaang mapunta ka lang sa maling landas. Shen Anran, para rin ito sa kabutihan mo, pero hindi ka man lang nagpapasalamat. Para sa kabutihan ko?
Pati ba ang pag-insulto sa asawa ko ay para sa kabutihan ko rin? Mas mabuting hiwalayan mo na siya. Ang isang hampas lupang gaya niya ay hindi kailanman magiging bagay sa ating pamilya Shen. Mahal kong papa, tinuturing niyo pa ba talagang pamilya Shen ang lugar na ito? Shen Anran, nawawala ka na ba sa sarili mo? Anong ibig mong sabihin kung hindi pamilya Shen ay ano pa ito? Gusto niyo bang makinig sa isang kwento tungkol sa mga taong nang aagaw lang ng tahanan ng iba? Tama na. Papa, natatakot ka ba na kapag nagsalita na ako, ay masisira ang tingin sa iyo ni Shentong bilang isang dakilang tao? Dahil si Shentong ay siguradong mababa ang tingin sa mga mahihirap. Shen Anran, ikaw, lumayas ka rito. Sa tingin ko ang mga dapat lumaya sa bahay na ito ay kayo mismo. Shen Anran, ikaw na anak na walang utang na loob. Ganyan ba ang itinuro sa iyo ng nanay mo? Ha? Anong karapatan mong banggitin ang nanay ko? Dati, kinamkam mo ang ari-arian ng lolo ko. Niwala kang pasasalamat kahit kaunti. Dahilan para ang nanay ko ay pumanaw sa sobrang lungkot. Mga tauhan, hawakan niyo siya. Shen Anran, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Papa. Bakit mo sinasagot ng ganyan ng tatay? Yayawang, bitawan mo ako. Subukan niyo lang siyang hawakan. Habi, bakit ka nandito? Nandito ako para tignan kung sinong nang-aapi sa iyo. Ang lalaking ito, parang nakita ko na siya sa isang party. Papa, siya ang mahirap na lalaking pinakasalan ni Anran. Gusto niyo pang maghiwalay ang presidente at ang asawa niya. Naghahanap talaga kayo ng gulo. Kayong dalawa, asikasuhin niyo na ang divorce papers niyo ngayon. Oh, anong mangyayari kapag hindi ako nakipag-divorce? May pagpipilian ka pa ba? Si Shen Anran ay anak ko hanggat anak siya ni Pamilya Shen. Kailangang sundin niya ako. Matagal ko nang ayaw maging anak ni Pamilya Shen. Gusto ko lang maging asawa ng asawa ko. Hindi lang siya misis ko, isa rin siyang munting prinsesa na itinatangi ko sa lahat. Ang mga sinabi ni President, pwedeng ilagay sa aking mga love quotes. Anran, wag mo nang gatungan pa. Tignan mo ang hitsura ni Papa. Sobrang galit na siya. Shen Anran, pakakasalan mo lang ba ang taong mahirap na iyan? Hindi ka ba napapahiya? Sekretarya Lu, Opo, President. Ikaw, ay nako. Ginoong Shen, paumanhin po. Ang papa ko ay ang president ng Shen Corporation. Nagawa mo siyang saktan. Wala ka na bang paki sa buhay mo? Ikaw, kayong lahat. mukhang may Parkinson. Ang isang Ginoong Shen dito. Dapat magpunta na sa ospital agad-agad. Huwag nang patagalin ng sakit. Anran, masyado na kayong sobra. Papa, huminga ka ng malalim po. Shen Anran, dahil hindi ka nakikinig sa akin, mula ngayon sa pamilyang ito, kung sakaling makaranas ka ng anumang kawalan ng katarungan, huwag ka na uling babalik sa pamilya Shen. Anran, makinig ka na lang kay Papa. Huwag ka na muling magkamali. Sino man ang mapiit, hindi ko hahayaang ang babae ni Jinian ay mapahamak. Jin niyan? Paano naging posible iyon? Tama po. Siya ang presidente ng Jin Group. Si Jin Nian po. Shen Anran, hindi ba sabi mo, wala siyang pag-aari kahit ano? Una, hindi ako habol sa pera niya. Pangalawa, hindi ako habol sa kapangyarihan niya. Sa tingin ko, hindi ba't isa lamang siyang normal na tao? Sinadya mo ito. Sinadya mo akong iligaw. At sinadyang iligaw rin si Papa. Shen Anran, ganito ba talaga ang nangyari? Papa, siguradong ganoon po. Dinaramdam pa rin niya noong huling beses na pinalayas natin siya sa bahay. Salamat sa pagpapaalala, Miss Shen. Meron pa nga tayong dapat ayusin sa bagay na iyan. Dahil maayos naman ang napangasawa mo, nakalipas na ang lahat, huwag ka nang masyadong maging mapagtanim. Hindi gusto ng mga lalaki ang ganyang klase ng babae. Mahal, hindi mo ba gusto na nag-iisip ako ng ganito? Kahit anong ugali mo, mahal pa rin kita. Nakikita niyo ba? Ang inyong panggugulo ay hinding-hindi magtatagumpay. Ginoong Shen, dapat alam mo na ang kinabukasan ng Shen Clan ay nakadepende lang sa isang salita ko. Mr. Jin, pawang hindi pagkakaunawaan ng ang lahat ng ito. Maari bang pagbigyan mo na kami alang-alang sa ating relasyon? Sekretarya Lu, asikasuhin ang mga ari-arian ng Shen Clan at ilipat ang lahat sa pangalan ni Shen Anran. Opo. Mr. Jin. Mr. Jin, hindi niyo pwedeng gawin ito. Bumalik kayo! Bumalik kayo! Husband, salamat sa iyo. Anong ginagawa mo? Husband, hindi pa nga ako tapos matouch sa ginawa mo. Nagpapasalamat ka sa asawa mo? Dapat kang parusahan. Husband, totoong wala naman akong balak bawiin ang Shen Clan. Pinaghirapan iyon ng lolo mo? Ito ang magsisilbing seguridad niyo ng iyong ina. Balak niyo ba talagang ibigay iyon?
sa mga taong hindi naging mabuti sa inyo? Sige. Pero, hindi ko alam kung paano magpatakbo ng kumpanya. Kaya aasa na lang ako sa iyo, husband. Ranran, handa akong maging tapat mong tagapagsilbi habang buhay. Habi, napakaswerte ko dahil sa iyo. Isang karangalan po para sa akin. Medyo nagugutom na ako. Ngayong araw, hindi ba pumunta si Auntie Lee para magluto? Day off ni Auntie Lee ngayon. Ano ang gusto mong kainin? O orderan kita ng hapunan? Habi, tayo na lang ang magluto. Marunong akong magluto ng tomato with egg. Sige ba? Sakto para matikman ang luto ni Ranran? Tutulungan kita. Sige, pero ang ulam na ito ay ang tanging alam ko at nasa teorya pa lang ang kaalaman ko. Huwag kang tatawa. Sige na. Hindi ako tatawa. Tara. Tara na. Habi, pakisalang na ang mantika. Ako naman ang maghahanda ng mga sangkap. Mainit na ang mantika, ang itlog. Tumawa ka kung gusto mo. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Sinunod ko naman ang nasa video na napanood ko. Pero bakit ito nasira? Hindi siguro maganda ang turo sa video. Tuturuan ka ng asawa mo mamaya. Sinasabi ko na nga ba, mali talaga ang pagkakaturo sa video na iyon. Kasi sa talino kong ito, paano namang hindi ko iyon matututunan? Subukan mo na lang ulit sa susunod. Ngayon, gusto lang kitang yakapin? Pero ang sabi nga nila, nasa tao pa rin ang tagumpay pagkatapos turuan, kaya gusto ko itong gawin mag-isa ngayon. Ayaw mo ba sa akin, Ranran? Hindi mo ba ako yayakapin? Sige na nga. Alam ko naman na napakalambing mo. Hoy, husband, sandali lang. Ranran, sigurado ka ba na sa video tutorial ay ganito ang itinuro sa iyo? Opo, sigurado ako. Dapat ba unahing ilagay ang ganito kalaking piraso ng kamatis? Opo. 1 taon na ang nakalipas nang napanood ko ang video. Medyo nakalimutan ko na ng konti, pero nakatitiyak ako na ang kamatis ang unang dapat ilagay. Ngayon, naku-curious ako. Paano mo nasabi na kailangang maunang ilagay ang kamatis? Kamatis na may itlog, nauna ang salitang kamatis, kaya dapat ay mauna rin ang paglagay ng kamatis. Sige, hindi ba kailangan na nating halo-haluin iyan? Sige na. Tapos na ang karamihan ng mahahalagang hakbang. Ipauway mo na sa akin ang matitira. Sige, maari rin naman. Palagay ko ang luto nating kamatis at itlog ngayong araw ay siguradong napakasarap. Oo. Tapos na. Sige. Habi, itong tomato egg stir fry, bakit parang iba ito sa inaasahan ko? Ginawa ko na ang lahat para maisalba yan. Habi, ang mga kamatis na binili mo, masarap pa rin naman silang kainin. Bigla ko lang naisip na parang hindi na ako gaanong gutom. Magpalit tayo. Kakainin ko ang niluto mong tomato egg stir fry at kainin mo ang niluto ko. Habi, hindi ko inakalang ang isang malaking lalaki na katulad mo ay marunong palang magluto. Bakit? Hindi ba pwede? Karamihan sa mga 5-star chef ay puro mga lalaki. May punto ka naman. Kumain ka na. Habi, bakit ang sarap mong magluto? Basta nagustuhan ni Ranran. Habi, dahil hindi ako marunong magluto, maiinis ka ba sa akin? Naghahanap ako ng asawa, hindi ng kusinera. Tsaka marunong naman akong magluto. Habi, ang abilidad mong iyan, hindi kaya natutunan mo iyan para sa ibang babae? Siguro nga. Busog na ako. Ayaw ko nang kumain. Maglalaro na lang ako ng video games. Sandali. Uy! Hindi ko akalain na ang asawa ko ay selosa pala. Sinong nagseselos? Huwag kang gumagawa ng kwento. Eh bakit kumagat ka lang ng isa at umalis na? Para sa aling babae mo ba talaga ito natutunan? Sabihin mo na ang totoo. Tumatawa ka pa. Natutunan ko ito para sa nanay ko. Dati,
Siya ang laging nagluluto para sa akin. Kaya gusto ko sanang paglutuan siya kahit isang beses. Pero hindi na ako nakaabot. Sorry po. Ayos lang. Gusto ko ang hitsura mo kapag nagseselos ka para sa akin. Ngayong natutunan mo na ang kakayahang ito, ako ang nakinabang. Hindi ko lang alam kung magagalit ba ang mama mo. Hindi iyan dahil napakahusay naman ng manugang niya. Gusto mo pa bang kumain? Napakagaling talaga ng asawa ko. Habi, nandito na ako para tuparin ang pangako ko. Inaasahan ko yan. Habi, ang usapan natin ay ako ang lalapit sa iyo. Bakit mo kailangang gumalaw? Ran, kung may 100 hakbang sa pagitan natin, lalakad ako ng 99 na hakbang patungo sa iyo, at ang huling hakbang na lang ang kailangan mong gawin para makalapit sa akin. Hindi ka ba mapapagod niyan? Malugod ko itong gagawin para sa iyo. Habi, masaya ka ba? Oo, ang unti kong asawa. Ran, kapag ipinagpatuloy mo ang pagtitig sa akin ng ganyan, hindi na tayo matutulog mamayang gabi. Kung ito ang makakapagpasaya sa iyo. Siguraduhin mong hindi ka magmamakaawa. Ang sakit ng katawan ko. Ran, masama pa ba ang pakiramdam mo? Nakakainis ka. Kasalanan mo ito. Kahit maghapon akong sumayaw, hindi sasakit ng ganito ang mga binti ko. Wala tayong magagawa. Masyado kasing malambot ang katawan ni Ran. Hintayin mo ako, babalikan kita. Huwag ka nang bumalik. Sa susunod na wala ka na namang tigil, sa labas ka na matutulog sa opisina. Hindi naman pwede iyon. Hindi makakatulog ang asawa mo kapag hindi ka kayakap. Ayoko na makipag-usap sa iyo. Tumahimik ka na lang. President, pasensya na po. Nagpupumilit pong pumasok si Miss Meng. Lumabas ka muna. Huwag mong isara ang pinto. Jin yan, matagal ka nang hindi bumabalik sa mansyon. Nag-aalala ako sa'yo, kaya dinalaw kita. Miss Meng, hindi naman tayo close, di ba? Hindi ko kailangang magpaalam sa'yo sa mga ginagawa ko. Paano mong nasabing hindi tayo close? Tiyahin ko ang iyong madrasta, hindi ka dapat ganyan kalamig sa akin. Kapag nalaman ng girlfriend ko na nandito ka, hindi siya matutuwa. Lumabas ka. Hindi ako aalis. Kailangan nating tapusin ang usapan na ito ngayon. Ano naman ang dapat nating pag-usapan? Ako ang tunay mong fiancé. Anong karapatan mong iwan ako? Kailanman ay hindi kita kinilala. Ang tita mo lang naman ang nagpumilit at nagdesisyon mag-isa. Pero hindi mo rin naman tinanggihan, di ba? Hinayaan mo akong umasa sa pangarap na maging asawa mo. Tapos ngayon, ikaw mismo ang wawasak nito. Napakalupit mo talaga. Masyadong mahalaga ang oras ko. Wala akong pasensya na makipag-usap sa iyo ng ganito. Si Shen Anran ba talaga ang pinakaimportanteng tao para sa iyo? Mahusay ka talagang gumawa ng konklusyon. Jin niyan, ang itsura ko at katayuan sa buhay ay hindi huli sa kaniya, tayo ang mas bagay sa isa't isa. Gumising ka sa katotohanan? Miss Meng, tingin ko ikaw ang dapat gumising sa katotohanan. Dahil sa titulo at katayuan ko, hindi ko kailanman kailangang makipagsundo sa kasal para sa interes. Sa mga mayamang pamilya, sino ba ang hindi nagpapahalaga sa pagsasama ng dalawang malakas na kampo? Pagdating ng oras na si Shen Anran ay wala nang maitutulong sa iyo, siguradong masisisi niya lang ang sarili niya. Maaari naman nating dahan-dahang buuin ang pagmamahalan natin kahit hintayin ko pa ang paghihiwalay nyo. Tiyak na magiging masaya tayo. Miss Meng, payo ko sa'yo, ihinto mo na ang pangangarap. Imposibleng maging tayo. Ano ba ang nakita mo kay Shen Anran? Saan ba ako nagkulang kumpara sa kaniya? Wala kang karapatang ikumpara ang sarili mo sa kaniya. Jin niyan, anong lakas ng loob mo para hamakin ako ng ganyan? Lunan, palabasin mo ang taong iyan. At pagkatapos, patawag ka ng cleaner, i-disinfect ang buong opisina ko. Jin niyan, sa tingin mo ba ay papayag si Lolo na papasukin si Shen Anran sa pamilyang Jin? Hindi palang gumagalaw si Lolo sa ngayon. Anong sinabi mo sa matanda? Kahit hindi na ako kailangang magsalita. Ang katayuan ng pamilya ni Shen Anran, hinding-hindi sapat para makapasok sa pamilyang Jin? Ming Sili, ang paggawa mo ng eksena sa harap ko, ay kaya ko pang tiisin. Pero kapag sinubukan mong apihin ang asawa ko, pababagsakin ko ang inyong pamilyang Meng. Jin niyan,
Hinding-hindi ako susuko sa'yo. Tayo ang mas bagay sa isa't isa. Hindi ko na dapat pinakinggan si tita. Nasuyuin muna ang matanda. Ano bang silbi niyon ngayon? Miss Meng, dito po tayo. Ikaw si Shen Anran, di ba? Titingnan natin kung anong gayuma ang meron ka. Nasaan si Shen Anran? Palabasin mo siya? Batang ginang, hinahanap po kayo ni Miss Meng. Miss Meng, bakit mo ako hinahanap? Shen Anran? Pangatlong pagkikita na natin ito, di ba? Parang hindi pa ako formal na nagpapakilala sa iyo. Pangatlo? Natatandaan ko, pangalawa pa lang. Ako si Meng Sili, ang mapapangasawa ni Jin Yan. Tiyahin ko ang madrasta niya. Pasensya na, hindi pa ako nakarinig tungkol diyan. Sa estado mo sa buhay, normal lang na hindi mo alam. Matagal nang magkaibigan ang mga pamilya natin. Sa pamilya Jin, tinuturing na nila akong batang ginang. Walang nabanggit ang asawa ko tungkol dyan, kaya hindi ako naniniwala sa iyo. Miss Meng, pagkatapos ng lahat ng sinabi mo, ano ba talaga ang punto mo? Gusto ko lang sabihin sa iyo, Miss Shen, na hindi ka karapat-dapat para kay Jin Yan. Napakakapal din ng mukha mo para magmayabang sa harapan ko. Pasensya na, Miss Meng, pero sobrang mahal ako ng asawa ko at hindi niya kayang mawalay sa akin. Shen Anran, anong ibig mong sabihin sa mga sinabi mo? Miss Meng, yung mga sinasabi mo, halatang walang pinag-aralan. Asawa ko siya, at kung anuman ang nasa isip niya, syempre ay alam ko. Ipinagmamalaki mo ba yan sa akin? Miss Meng, bitawan mo ako. Ayokong hinahawakan ako ng taong hindi ko gusto. Kaya pala ganoon ang asawa ko kung makipag-usap sa ibang tao, talaga namang epektibo. Miss Shen, nakapunta ka na ba sa lumang bahay ng pamilya Jin? Hindi ka pa nga niya na ipakilala sa mga magulang niya? Paano mo nasasabing mahal ka niya? Asawa ko siya, at ibinibigay niya sa akin ang lahat ng seguridad at pagmamahal, kaya natural lang na magtiwala ako sa kanya. Nabulag ka na ba sa pag-ibig? Bakit ang dali mo namang maniwala? Huwag mo na itong intindihin. Miss Meng, kung wala ka ng iba pang kailangan sa akin, pakiusap ay umalis ka na. Narito ang 50 milyong dolyar. Layuan mo na si Jin Yan. Naku, 50 milyong dolyar? Ang pera na ito ay sapat na para sa magiging buhay mo. Kung malalaman ito ni Lolo Jin, alam mo naman, wala kang mapapala kahit ano. Aminado akong medyo natutukso ako. Pero, huwag kang masyadong matakaw. pero, binigyan ako ng asawa ko ng isang unlimited black card. Shen Anran, kapag ipinagpatuloy mo pa ito, hindi na ako magtitimpi sa iyo. Ano ang gagawin mo sa akin? Bukod sa mga kriminal na balak at mga bulok na paraan, may iba ka pa bang alam na pakana? May sakit ka ba sa utak? Oo, may sakit nga ako. At ang asawa ko ang tanging lunas ko, kaya naman, hindi ko kayang mawalay sa kanya. Ikaw. Mahal, ikaw rin ang lunas ko. Mahal, nakabalik ka na pala. Sinabihan ako ni Tita Lee na pumunta rito para suportahan ka. Ranran, ang sarap pakinggan. Noong tinawag mo akong mahal. Ay mahal, nakalimutan ko na. May bisita pala tayo sa bahay. May gagawin pa ako? Mauna na ako? Miss Meng mukhang, hindi mo pinakinggan ang sinabi ko. Hindi naman sa... Miss Meng, naunawaan mo na ba ang kahihinatnan nito? Jin Yan, hindi mo maaring gawin yan. Kaming mga taga-pamilyang Meng ay hindi madaling apihin. Talaga? Ang pamilyang Meng ay tila malakas. Pero sa katotohanan ay malayo ito sa pamilyang Jin. Hindi ko pwedeng hayaang kumilos si Jin Yan laban sa pamilya namin. Hindi mo na ba igagalang ang mga nakatatanda? Magkakilala ang matatanda sa pamilya nating dalawa? At ang tita ko ay stepmother mo pa? Hindi sapat ang impluensya ng tita mo. Kung gagalawin mo ang pamilyang Meng para sa kanya, lalong hindi siya magugustuhan ni Lolo. Basta ang asawa ko, ang nakatingin sa akin, sapat na iyon. Honey, sinasamahan niya ako ng tingin. Huwag kang matakot, nandito lang ang asawa mo. Napakababa ng uri mo. Miss Meng, huwag mong kalimutang ipaliwanag sa pamilya mo na ikaw ang dahilan ng lahat ng mangyayari sa pamilyang Meng. Hello, Lunan. Sabihin mo sa kanila, bilhin na ang Meng Group. Hindi pwede? Mga tao, paalisin niyo siya rito. Jin Yan, mali ako. Hihingi ako ng tawad kay Shen Anran. Nagmamakaawa ako sa'yo. Anong nangyari, mahal ko? Maayos ka pa pagbalik mo kanina, bakit biglang? May, mapapangasawa ka na ba?
Hinding-hindi ko iyon inamin. Gawa-gawa lang iyon niya at ng pangalawang asawa ng tatay ko. Kaya ba? Hindi ka man lang nagkagusto sa kanya kahit konti? Tingnan mo ang mga mata ko. Anong nakikita mo? Maitim ang mga balintataw mo. Bukod sa'yo, wala nang iba pang nagmula rito. Hindi mo ba balak na halikan ako? Baliw ka talaga, hindi ka ba marunong huminga? Akala mo ba sa akin ay gaya mo, na eksperto na sa ganitong bagay? Natural na galing ko lang ito. Hindi ako gaya ng iniisip mo. Nga pala, mahal. Bakit nga pala? Hindi mo pa ako ipinapakilala sa mga magulang mo? Ranran, gusto mo ba silang makita? Nabanggit ito ni Miss Meng nang dumaan siya kanina, kaya medyo nagtataka lang ako, pero hindi naman kailangan. Hindi talaga maganda ang relasyon namin ni Pamilyang Jin. Wala silang pakialam kundi sa pansariling interes. Natatakot akong masaktan ka, kaya hindi mo na kita dinala sa kanila. Pero kung gusto mo talaga silang makaharap, ako ang gagawa ng paraan. Gusto lang akong protektahan ng asawa ko sa paraang alam niya, kaya hindi ko na kailangang maging masyadong seryoso rito. Huwag na lang pala tayong tumuloy, naniniwala naman ako sa iyo. Ranran, hindi ka ba madidismaya? Handa akong mamuhay sa ilalim ng iyong pangangalaga. Salamat, Ranran. Mahal, pumasok ka na sa trabaho ngayon. Gusto ko sanang samahan mo ako. Ikaw kasi, ang nagsisilbing lakas ko. Nararamdaman kong sobrang pagod ko na, nangalay pa rin ang mga binti ko hanggang ngayon. Sige. Magpahinga ka na lang ng mabuti rito sa bahay. Ibilhan kita ng masarap na pagkain pag uwi ko mamaya. Sige, salamat mahal. Auntie Lee, pwede po ba ninyo akong turuang magluto ng 2 putahe na paborito ng asawa ko? Gusto ko po kasing paglutuan siya. Ha? Ano kasi? Nagbilin po si Senyor na bawal po kayong pumasok sa kusina. Bakit naman po? Dahil lang ba sa pumalpak ako sa pagluluto ng tomato egg noon? Auntie Lee, turuan na ninyo ako, sige na po. Siguradong walang magiging problema kung nariyan kayo sa tabi ko. Sige na nga. Sige na. Sa paglalambing na iyan ni Young Mistress. Sumusuko na si Auntie Lee. Salamat po, Auntie Lee. Bilisan na po natin. Kailangan ko itong maihatid sa kanya bago ang oras ng pagkain niya. Pasok! Oh. Bakit ka napadpad dito? Narito ako para i-check ang trabaho mo. At may nakita ka ba? Nakita ko kung gaano ka-attractive ang asawa ko habang nagtatrabaho. Sa totoo lang, narito ako para dalhan ka ng pagkain. Eto ba? Ikaw lahat ang nagluto nito? Oo, nagmadali talaga ako para lang makahabol bago ka kumain at maihatid ito sa'yo. Sana malaman ko kung sino ang nagpapasok sa asawa ko sa kusina. Hay nako, alam ko namang hindi masarap ang luto ko. Kung ayaw mong kainin yan, pabayaan mo na lang ang sekretary mo na mag-order para sa iyo. Sandali. Kakainin ko ito ng maigi. Halika rito. Sa totoo lang, ang pagkaing ito ay hindi naman talaga ako lang ang gumawa. Tumulong lang ako sa paghihiwa at pagluluto, pero ang timpla ay galing lahat kay Auntie Lee. Ranran, bakit naisipan mong bigla akong ipagluto? Dati si Mama ang laging nagluluto para sa iyo. Ngayon, gusto ko rin itong gawin para sa iyo. Bakit napakabait naman ni Ranran? O sige na, kumain ka na. Lumalamig na ang pagkain. Sabayan mo na ang asawa mo sa pagkain, Ranran. Kung ganoon, gusto kong subuan ako ng asawa ko. Ranran, bakit ka naka-long sleeves ngayon? Hindi naman mainit. Pupunta ako sa archive room ng school ngayon. At dahil malamig doon, nagsuot ako ng mahabang manggas. Ano o? Mahal. Honey, galit ka ba sa akin? Hindi ako galit. Bakit hindi ka nagsasalita? Sinisisi ko lang ang sarili ko. Huwag mo nang uulitin ito. Hindi mo pwedeng bawiin ang karapatan kong itayo ka. Ranran, sa tabi ko, maging isang munting prinsesa ka na lang? Hindi mo kailangang gawin ang mga ito. Sa susunod, ikaw naman ang gagawa. At ako ang magiging katulong mo. Ayos ba? Ranran,
Sa totoo lang, pwede mo naman akong itayo sa ibang paraan. Hello, Ayan. Ranran, bilis, tingnan mo ang forum ng paaralan. Sige, titingnan ko na ngayon din. Ran, anong nangyari? Wala. Maayos lang ako. Habi, kailangan ko lang pumunta sa paaralan. Kumain ka ng mabuti, at pag-uwi mo mamayang gabi. Huwag mong kalimutang iuwi ang lalagyan ng pagkain. Iiwan mo ba ang hobby mo para lang sa ibang tao? Habi, si Ayan ay babae. Sa lipunang ito, babae man o lalaki, parehong delikado. May boyfriend ba siya? Ha? Parang wala. Ipagpapakilala ko siya sa iba. Para sa susunod ay hindi na siya makaabala sa ating dalawa. Kung maririnig niya yan ang sinasabi mo, siguradong sasabog iyon sa galit. Pinaglalaruan mo ba ako? Sa itsura mong iyan, mukha kang talaga isang pusa na sobrang sungit. O siya, aalis na ako. Magkita tayo pag-uwi mamaya. Ran. Yan. Bakit? Bakit parang nagmamadali ka? Pumunta ako rito para hanapin ka. Magplano tayo kung paano natin tuturuan ng leksyon si Shentong. Nasaan ba siya ngayon? Nandoon siya sa loob ng silid-aralan. Nagsusorry siya pero halatang nagpapaawa na parang gusto niyang ipaalam sa lahat kung gaano siya kaaping-api. Tara, puntahan natin siya. Akala ko dati ay matino si Shen Anran. Hindi ko inasahang papatol pala siya sa matandang lalaki. Shentong, kapatid ka niya? Siguradong nakita mo na ang lalaking iyon? Sige na, ilarawan mo naman sa amin. Huwag naman ninyong sabihin ang mga bagay na iyan tungkol kay Anran. Paniguradong magagalit siya. Shentong, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa iyo, huwag mo na siyang kampihan. Sige, magpatuloy lang kayo. Naabala ko ba ang saya ninyo? Actually, pwede ninyo pang lakasan ang boses nyo. Ayos lang. Hindi ba tungkol ito sa pagkapit ko sa isang mayaman at pagpapalaya sa sarili kong tatay at kapatid mula sa pamilya Shen? Hayaan nyo at bibigyan ko pa kayo ng karagdagang ebidensya. Hindi ko hahayaang sabihin niya ang tungkol sa Jin niyan. Dahil kung hindi, siguradong wala nang maglalakas loob na tumulong sa akin. Kailangan kong gamitin ang opinyon ng publiko para gipitin siya. Anran, lahat ng ito ay kasalanan ko. Nagsorry na ako sa harap ng lahat, patawarin mo na ako, pwede ba? May galit ba tayo sa isa't isa? Bakit kailangan mo pang humingi ng paumanhin sa akin? Anran, ano man ang nangyari, ako na ang may kasalanan. Ayos lang ba? Shentong, kung talagang matapang ka, sabihin mo ng malinaw ang lahat. Dahil sa mga taong hindi alam ang totoo, aakalain nilang may masamang ginawa sa iyo ang aming si Ranran. Anran, kung gusto mo ang regalo ni Papa sa akin noong birthday ko, ibibigay ko na ang lahat ng iyon sa iyo, pupwede ba? Inggit lang pala siya kay Shentong dahil mas paborito siya ng kanyang ama, pati regalo sa birthday ay inagaw pa. Hindi ko akalain noon na ganito palang klaseng tao si Shen Anran. Tingnan niyo kung gaano magpakumbaba si Shentong. Nakakaawa naman siya. Ate, ang mga sinasabi mong bagay na iyan ay kaya kong bilhin. Hindi ko na kailangang ibigay mo pa iyan sa akin. Anran, huwag kang maging ganyan. Hindi na makikipag-agawan sa iyo si ate. Ano bang gusto mo, sabihin mo lang. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Limang taon na ang nakakalipas. Pagkapasok mo pa lang sa pamilya Shen ay ginusto mo na ang aking princess room. Ngayong pinalayas ka na, komportable ka ba sa bago mong tirahan? Sa madaling salita, si Shentong pala ang nagnakaw ng mga gamit ni Shen Anran. Tingnan mo. Parang may hindi tama sa nangyayaring ito. Huwag na nating pag-usapan ang kwarto para sa prinsesa. Pati ang mga mahahalagang koleksyon ni Ranran na sadyang kinolekta ni Tita Liu. Para sa kanya, hindi ba't kinuha mo rin ang lahat ng iyon? Hoy, tingnan nyo dali. Ang alahas na suot niya sa kamay, isa iyon sa mga kinuha niya. Wala pa akong gaanong karanasan noon. Hindi ko alam na ganoon pala iyon kamahal. Wala rin akong sariling mga alahas, kaya hiniram ko muna ito sa iyo para lang may maipakita. Ngayong alam ko na, ibabalik ko na ito sa iyo. Kung hindi ako nagkakamali, ang pulseras na iyan ay iniyakan mo para lang makuha sa akin. Noong oras na iyon, pinagalitan pa ako ni Papa dahil sa pangyayaring iyon. Nakakainis talaga. Anran, sobra mo na akong hinihiya. Hindi ba sabi mo ayos lang sa iyo kahit anong gawin ko? Ngayon, hindi mo na matanggap? Anran, kaya kong tiisin ang lahat ng pangiinsulto mo? At pwede mo ring ibuhos sa akin ang galit mo kahit kailan? Pero pakiusap, pwede mo bang dalawin si Papa? Talagang hindi mabuti ang lagay ng kanyang katawan. O talaga? Sa tingin niyo ba kapag dinalaw ko siya, ay gagaling agad ang katawan niya? Hay, ganito na lang. Magvi-video call na lang ako sa kanya. Ang problema kay Papa ay bigla siyang nawalan ng trabaho, kaya nanghihina ang katawan niya. Hindi ba sa iyo na ang Shen Group?
Baka naman pwede mong bigyan si Papa ng kahit anong posisyon doon. Ranran, bakit ka tumatawa? Patawanin mo rin ako. Sabi niya, bigyan ko raw si Papa ng kahit anong posisyon sa Shen Corporation. Buong buhay na naging president si Papa. Ngayon, bukod sa pagiging president, may iba pa ba siyang kayang gawin? Siyempre, hindi tayo pwedeng pumayag. Shentong, napakagaling mo talagang magplano. Kailan pa naging ganito katalino si Shen Anran? Kahit alam mo pa ang balak ko, tingnan natin kung paano ka lulusot. Ranran, anong gagawin natin? Huwag tayong magpakontrol sa kanya. President, sinisiraan po si Madam ni Shentong sa forum ng eskwelahan. Kailangan ko po bang ipabura ang mga post? Wag na. Kapag binura natin ngayon, iisipin nilang guilty tayo. Hanapin mo ang lahat ng mga taong pinakamalupit magsalita. Masusunod po. Hanapin mo rin yung dating katulong ng pamilya, Shen. Isama mo siya at sabay-sabay tayong pupunta sa eskwelahan. Masusunod po. Anran, wala ka namang alam sa pagpapatakbo ng kumpanya. Kaya ibigay mo na ang posisyon ng presidente kay Papa dahil ayos lang naman iyon. Sa huli ay mapupunta rin naman sa iyo ang kumpanya. Hi. Hindi nga talaga ako marunong magpatakbo ng kumpanya. Sobrang nakaka-stress nga. Kung ganoon, pumapayag ka na bang pabalikin si Papa sa kumpanya? Pero ayaw ko rin namang hayaan kang gamitin ang pangalan ni tagapagmana ng Shen sa labas. Ikaw, Naibigay ko na ang kumpanya sa asawa ko. Wala na akong kapangyarihang magdesisyon. napakalaki ng kumpanyang iyon at ibinigay mo na lang ng ganoon kadali. Hindi naman iyo ang kumpanya. Bakit ka ba nagmamadali? At isa pa, kahit kanino ibigay ni Ranran iyon, wala kang pakialam doon. Hi, ang dote ko ay ibinigay ko sa asawa ko. Masama ba iyon? Shen Anran, kasal ka na pala? Kailan pa nangyari yan? Oo nga. Kung ganoon, iyong chismis sa forum tungkol sa paghahanap mo ng mayamang asawa, hindi ba totoo yun? Parang mali ang gamit mong salita. Pero tama ka na 1 milyonaryo ang napangasawa ko. Wow, sino iyan? Sino? Maaari ba namin siyang makilala? Mahal, hindi mo ba ako ipapakilala sa kanilang lahat? Asawa ko. Binibini. Patawad po, patawad. Hindi dapat ako naging gahaman sa pera at kinuha ang pera ni Shentong para idiin ka. Ako. Hoy, sandali lang. Ang lahat ng narinig nyo, i-post nyo sa forum. Lagyan nyo ng kaunting pampalasa ang forum. Teka, nga pala, kung hindi nyo matandaan, i-on nyo ang recording, i-record nyo ang lahat. Tungkol naman sa kwintas, plano niya ang lahat base sa oras ng pagbabalik ni Ginoong Shen. Sinadya niya iyon. Inutusan pa niya akong iwanan ka sa masukal na lugar para tapusin ka po, natakot po ako, kaya iniwan na lang kita sa tabi ng daan. Sinungaling. Yayawang, wag mo akong bintangan. Binibini, totoo po ang lahat ng sinabi ko. Kailangang maniwala ka sa akin. Tama na. Yayawang, umalis ka na. Nakuha na ang record ng mga transfer, ipapapost ko ito kay Lunan sa forum. Ang sampal na ito ay para noong pinalayas ako ni Papa sa aming bahay, ngayon ay ibinabalik ko sa iyo. Shen Anran. Lunan, puntahan si Principal. Sisantehin si Shentong. Opo, sir. Shen Anran. Walang hiya ka. Kung wala lang si Jin niyan, wala Ano kang ba? kwentang tao. Kilala mo ba si Shen Anran? Oo, kilala ko siya. Sino ka ba? May galit ka sa kanya? May galit din ako sa kanya? Wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. Papayag ka na lang ba talaga na maliit-maliitin ka lang niya? May plano ka ba? Sumama ka sa akin. Hoy, Ranran, manood tayo ng sine. May sikat na romance movie ngayon. Hindi pwede. Mayroon kaming napakahalagang kailangang gawin ngayon. Mahal, may gagawin ba tayo? Nagmamadali ba? Oo. Teka lang. Lunan, samahan mo si Miss Wang. Miss Wang, ang ating si Lunan ay isang napakahusay na tao. Kumikita siya ng 10 milyong dolyar kada taon, maganda ang katawan, at guwapo pa. Higit sa lahat, single pa rin siya hanggang ngayon. Bakit bigla akong pinupuri ni boss? Nakakahiya naman. Lunan, may day off ka na muna ngayong araw? Tamahan mong mabuti si Miss Wang. Pero ako, Hubby, pakikilala mo ba talaga kay Ayan ang magiging boyfriend niya? Sabi ko nga sa iyo, lagi tayong magkasama, samantalang siya ay mag-isa lang lagi. Di ba nakakalungkot makita ang lagay niya, di ba? Kaya nakaisip ako ng isang mabilis at madaling paraan. At iyon ay ang ipakilala siya sa isang boyfriend. E paano? Ang tungkol kay Sekretarya Lu, mapagkakatiwalaan ba siya?
Huwag kang mag-alala. Ang aking sekretarya, tiyak na mapagkakatiwalaan niyan. Sa tingin ko naman, dapat pa ring magdepende ito sa gusto ni Ayan mismo. Ang tungkol sa pag-ibig, kailangang silang dalawa ang magkaunawaan. Nagbigay ka na ng 5% ng effort mo, hindi na dapat madagdagan pa iyon. Parang ang hubby ko ay medyo nagsiselos ah. Alam ko, naging masyado akong mapangangkin. Dahil mukhang hindi gusto ni Ranran na ganito ako. Pipigilan ko na lang ang sarili ko. Uy hubby, galit ka ba? Hindi, aasikasuhin ko lang ang trabaho ko. Sige na, niloloko lang kita kanina. Binibigyan kita ng karapatang magselos, sayo lang naman ako. Napakabait talaga ng asawa ko. Siya nga pala, hubby, nood tayo ng movie ng magkasama. Titingin ako kung mayroong magandang pelikula na mapapanood. Sige. Hubby, magpicture tayo ng magkasama. Gusto mo bang magpicture? Tatawag ako ng photographer dito sa bahay. Hala, wag na po nating pahirapan pa ang sarili natin, kaya na nating gawin ito ng tayo lang. Tayo lang? Hubby, kukuhanan muna kita ng solo pictures para makakuha lang ako ng magandang anggulo. Anong kailangan kong gawin? Umupo ka lang dito. Hubby, ianggulo mo ang mukha mo sa akin. Itaas mo ang iyong ulo. Sige pa, itaas mo pa ng kaunti. Sandali! Ranran. Ganito ba talaga ang gusto mong pagkuha? Ay naku, maging palaban ka naman. Hindi naman ang abs mo ang kinukuhanan ko. Hubby, itaas mo pa ang iyong ulo. Ay, si hubby talaga. Ranran, hindi mo ba ito ipapakita sa asawa mo? Napakagwapo at mapangakit ng asawa ko. Huwag kang tumawa. At huwag kang tumingin. Masyadong bossy si Ranran. Ayaw magpatingin at ayaw ding patawanin. Napakapanukso nito. Pwede akong sunggaban ni Ranran kahit kailan at hindi ako lalaban. Naku, nagpipicture pa tayo. Hindi ba dapat kumuha tayo ng litratong magkasama? Sige ba? Husband, bilisan mo at pindutin mo na. Sa susunod na lang tayo kumuha ng litrato. Hindi pa tayo nakakakuha ng litrato nating dalawa bilang magkapareha. Pero gusto lang muna kitang yakapin. Kung nahihirapan ka talaga, ang totoo, ayos lang. Kaya Ranran, tulungan mo akong magtanggal ng butones. Ikaw na lang mag-isa. Bakit? Hindi ba't mahusay ka naman magtanggal kanina lang? Diyos ko, bakit parang naging mapanuksong nilalang ang asawa ko? Makakaya ko kaya ito? Anong problema? Bakit mo itinigil sa kalagitnaan? Hindi maganda ang sumusuko sa gitna ng ginagawa. Ranran, anong nangyari sa iyo? Ano? Wala ito. May itinatago ka ba sa akin? Anong nangyayari? Dumating na kasi si period. Period? Hindi ba't kaisa-isang anak lang ang biyenan ko? Hubby, may mga bagay pa ba na hindi mo alam? Hindi siguro pareho ang tinutukoy natin, hindi ba? Ang tinutukoy ko ay ang tinatawag nilang buwan ng dalaw. May masama ba sa pakiramdam mo? May magagawa ba ako para sa iyo? Ayos lang ako, mahihiga lang muna ako. Maglinis ka muna doon. Magpahinga na tayo ng maaga ngayon. Sige. Matulog ka na. Uminom ka muna nitong ginger tea. Hubby, paano mo nalaman na kailangan uminom ng ginger tea kapag may buwan ng dalaw? Nagtanong ako kay Auntie Lee. Sinabi iyon sa akin ni Auntie Lee. Sige na, subukan mo na. Gumaan ba ang pakiramdam mo? Hihiluting ko. Ayos lang ba ang diin? Gumaan ba kahit kaunti ang pakiramdam mo? Hubby, napakabuti mo talaga. Asawa kita. Kaya natural lang na alagaan kita.
Kailangang hindi ko pakawalan ang napakabuting asawang gaya mo. Huwag kang mag-alala, sa iyo lang ako habang buhay. Ubusin mo na iyan at magpahinga na. Ran. Ayan. Bakit ka na parito? Sabi ng asawa mo 5 na kasing araw kang nasa bahay, natatakot siyang baka nababagot ka mag-isa, kaya pinapunta niya ako rito para samahan ka. Ang aga-aga pa, pero pinapanood niyo na sa akin kung gaano kayo ka-sweet. Mrs. Jen, sabihin mo na, paano kita sasamahan? Ang focus ko lang sa araw na ito ay maging kasama mo. Ako naman ngayong araw, focus ko lang ang magpahinga at humilata. Sige, itutuloy ko na lang ang pagbabasa ng mangga. Hoy, Ran, napaka-flirty ng bida sa mangang ito. Halika rito at matuto ka naman. Napaka-green-minded mo. Layo ka rito. Kasama mo na nga ako pero kahit ikaw na may asawa, hindi ka pa rin kasing kalma ko. Panoorin natin to. Ang galing talaga nito. Alak sa may balikat. Kailangan mong subukan to. Bakit hindi ka na lang maghanap ng partner at subukan mo mag-isa? Sige na, susubukan mo ba? Susubukan mo ba o hindi? Sige na, susubukan ko na. Tingin muna ako ulit at pipili pa ako ng mas marami. Tingin pa, talagang na-excite na ako. Hello po, ako po si Shen Anran. Miss Shen, kumusta? Ako ang judge ng paligsahan ng Wuyun. Ako si Miss Bai. Oh, Guro Bai po pala. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Gusto ko sanang makipag-usap sa iyo tungkol sa pag-sign ng contract. Pwede ka bang makipagkita ngayong araw? Talaga po? Nasaan po kayo ngayon? Pupunta ako dyan para puntahan kayo. Isesend ko sa iyo ang address. Sige, hanggang sa muli. Ayan ang Guro Bai ng Wuyun Dance. Sabi niya kakausapin daw niya ako tungkol sa pag-sign ng contract. Magandang balita yan. Tara, sasamahan kita. Tara. Ran, kinakabahan ako sa nangyayari. Sino ang makikipag-usap tungkol sa trabaho sa loob ng hotel? At isa pa, hindi pa niya sinasagot ang mga tawag ngayon. Ayan, dito ka lang muna at hintayin mo ako. Magpapadala ako ng message sa iyo tuwing 5 minuto. Kapag wala kang natanggap mula sa akin, humingi ka agad ng tulong para sa akin. Sige, siguraduhin mong magpapadala ka ng message sa akin. Opo. Ikaw ba si Miss Shen? May trabaho pa ako mamaya, medyo gipit ako sa oras ngayon, kaya mayroon lang tayong 10 minuto. Naisend ko na sa iyo ang mga larawan ni Miss Meng. Papanikin na ang mga reporter. May tatapusin lang akong kaunting trabaho, maupo muna po kayo riyan. Sige po, wala pong problema. Tapusin niyo muna po ang ginagawa niyo. Sige. Miss Shen, tanong ko lang, kung may dala ka bang lipstick? Wala kasi akong inkpad. Sige po, sandali lang, hahanapan ko kayo. Halika rito. Miss Shen, anong ugnayan niyo ni Judge Bai? Gaano na kayo katagal na magkasama? Miss Shen, sa kabila ng pinsala sa binti mo, nakuha mo pa rin maging kampeon sa kompetisyon ng sayaw na Wuyun, hindi kaya may nangyayaring anomalya rito? Sino kayo? Sino ang nagpapasok sa inyo rito? Alam niyo bang paglabag ito sa batas? Kung ano man ang relasyon namin ni Anran, ay hindi ko na kailangang ipaliwanag pa sa inyo. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Anong relasyon ang sinasabi mo? Huwag kang mag-alala, Anran. Ako na ang bahala rito. Hindi ka nito maapektuhan. Miss Shen, kung wala kayong relasyon, bakit ka nakita kanina na nakayakap kay Judge Bai? Hinitak niya ako. Iyon ay dahil. Kahit ano pa ang relasyon natin, hindi mo na kailangang magpaliwanag sa ibang tao. Sino ang nag-utos sa iyong gawin ito? Anong sinasabi mo? Wala akong naiintindihan sa mga sinasabi mo. Pinapayuhan kita. Sabihin mo na ang buong katotohanan. Kung hindi, ay talagang malilintikan ka sa akin. Shen Anran, ayaw mo ba talagang isapubliko ang relasyon nating dalawa? Ibig bang sabihin ay lumapit ka lang sa akin noon dahil may iba kang balak? Magsalita ka, kailangan mo akong bigyan ng sagot ngayon din. Judge Bai,
Ano po ang ibig ninyong sabihin? Inaamin niyo po ba ang relasyon niyo ni Miss Shen Ang balak po bang sinasabi nyo? ay tungkol sa kompetisyon ng Wuyun? Nagtataka rin ako kung ano nga ba talaga ang relasyon ko sa Judge Bai na iyan. Hayaan na lang, bata ka pa. Bakit ko pa kailangang sabihin ito? Kung masisira lang ang buong buhay mo, ituturing ko na lang itong isang panaginip. Miss Shen, wala ba kayong gustong sabihin? Ang gusto ko lang sabihin, Judge Bai, ang pangit mo. Nakakasuka ka. Shen Anran, huwag mo akong piliting ipakita ang tunay kong kulay. Ako na mismo ang tatapos sa pagmumukha mo. Diyos ko, ang napakamakapangyarihang CEO na si Jin Group. Bakit siya nandito? Bakit siya nandito? Takbo na. Mahal, bakit mag-isa ka lang na pumunta? Hindi ba kasama si Ayan? Sumama siya kay Lunan para humuli ng kriminal. Mr. Jin, pakiusap po, patawarin niyo ako. Inutusan lang po akong siraan si Mrs. Jin ako. Napagbintangan lang po ako. Sino ang may gawa nito? Si Ma'am Meng Sili. Mr. Jin, Mrs. Jin, alam niyo naman po. Paano ko hindi susundin ang sinabi ni Miss Meng? Napagbintangan lang po talaga ako. Si Meng Silina naman? Hindi lang iyon. Sa pagkakataong ito, tinitiyak kong hindi ko siya palalagpasin. Ran, buti na lang at dumating ako sa tamang oras. Kung hindi ay nakatakas na sana sila. Shantong. Meng Sili. Kayong dalawa. Magkasing sama talaga kayo. Meng Sili, sabihin mo agad kay Mr. Jin na pinilit mo lang akong gawin ito. Magsalita ka. Psh, sa tingin mo ba, makakalusot ka pa? Mangarap ka. Nangako ka sa akin noon na wala akong kinalaman pagkatapos nito? Kung hindi, bakit kita tutulungan? Napakatanga mo talaga? Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako? Nababaliw ka na ba? Tama na yan. Kung aling kamay ang ginamit niya sa paghawak sa misis ko, ay parusahan niyo ang kamay na yon. Mr. Jin, makinig ka muna sa paliwanag ko. Mr. Jin? Shentong, binigyan kita ng maraming pagkakataon. Bakit hindi mo pa rin pinahalagahan ang mga yon? Shentong, matapos mapatalsik sa pamilya Shen at mapatalsik sa paaralan, hindi ka pa rin ba natuto? Hindi matanggap ng loob ko. Bakit ikaw, lumaki ka sa karangyaan mula pa noong bata ka, habang ako ay pinalaki lang sa labas? Bakit ikaw ang tunay na kinikilalang panganay na Miss Shen, habang ako naman ay isang anak sa labas na hinahamak ng lahat? Sa totoo lang, noon pa, lagi kitang itinuturing bilang tunay na kapatid. Sayang naman. Paalisin siya ng Haicheng? Wag na siyang babalik dito, kailanman. Ito na pala ang sinasabi nilang walang awang si Mr. Jin. Ngayong araw ay sa wakas ay nasaksihan ko na. Ran, pakiusap huwag mo akong paalisin sa Haicheng. Hindi na kita guguluhin muli, Aran. Aran, nakikiusap ako sa iyo. Anong silbi ng pagmamakaawa sa kanya? Wala siyang ibang nagagawa kundi ang manira at magkalat ng kamalasan? Ran. Ang sarili mong problema sa babae, ayusin mo iyan ng mag-isa. Shen Anran, anong ipinagmamalaki mo? Ano ka na lang kung wala si Jin niyan sa buhay mo? Para ka lang ibong pinalalaki sa gintong hawla? Nagkakamali ka. Hindi siya palamuti lang. Nirerespeto ko ang bawat desisyon niya. Dahil lang sa siya ang aking asawa. Jin niyan, alam mo ba ang mga sinasabi mo? Alam ko. Sigurado ako. Inilipat ko na ang lahat ng aking kayamanan sa ilalim ng pangalan niya. Naku, talaga namang napaka-spoiled ni Mr. Jin sa kanya. Kailan pa ito nangyari? Bakit hindi ko alam? Nang ibigay mo sa akin ang Shen Clan bilang dote. Napakahupit mo talaga, Jin niyan. Mahal na mahal kita sa loob ng maraming taon, pero binaliwala mo lang ako. Ilang araw pa lang siyang kasal sa iyo, pero ibinigay mo na agad ang lahat sa kanya. Talagang nakakatawa. Mahilig ka mag-acting, kung gusto mong mapag-isa sa eksena mo, ayos lang, pero bakit kailangan mong pilitin ng iba na sumunod sa iyo? Ano bang pakialam mo? Tama ang sinabi ni Miss Wang. Tila ang pagbili namin sa Meng Group ay walang gaanong epekto sa iyo. Ano naman kung nabili nyo ang Meng Group? Hanggat nariyan ang tiyahin ko, hinding-hindi mo ako magagalaw? Mga tauhan, parusahan ng babaeng ito at itapon palabas ng Haicheng. Opo, boss. Sabihan niyo rin ang lahat ng kakilala niya.
na sinumang lumapit sa kanya ay ituturing kong kalaban. Opo. Huwag, pakiusap huwag. Ran, uuwi na muna ako. Huwag kang matakot. Mabait siya sa mga mahal niya sa buhay. Oo nga, pauwi na rin tayo. Si Ayan ang pinakamatalik kong kaibigan, pero tinakot mo siya at pinaalis. Saan pa ako makakahanap ng kaibigang kasing buti niya? Napakadelikado talaga kapag naglalambing ang isang boss. Kaya para sa aking kaligtasan, Bes, magsakripisyo ka muna. Ran, uuna na ako ha. Sa susunod na lang tayo magkita. Mabuti naman at alam niya kung kailan dapat umalis. Sandali. Mahal ko. Parang umuulan sa labas. Dito ka lang at hintayin mo ako. Kukunin ko lang ang sasakyan. Isipin mo na rin kung ano ang gusto mong kainin sa hapunan. Teka lang, hindi naman masyadong malakas ang ulan. Subukan naman nating maglakad sa ilalim ng ulan. Hindi pwede, baka sipunin ka. Gumamit na lang tayo ng payong, sige na. Sige na, please. Sige na nga, tara na at magpayong. Mahal ko, gustong-gusto ko talaga kapag umuulan. Bakit naman? Dahil umuulan din noong unang beses tayong magkita. Ran, tandaan mong subukan ang pag-inom sa clavicle, napakaangkop niyan ngayong gabi. Napakalandi mo talaga. Wag mong sabihing hindi mo gusto iyan. Sige na, gawin mo na. Bahala na. Basta maglalasing muna ako para hindi na ako mailang. Ran. Ran? Bakit ang dami mong ininom? Asehash. Mayroon akong malaking plano. Anong malaking plano? Tungkol kanino ang malaking planong iyan? Tungkol ito sa asawa ko. Huwag kang tumawa. Napakalaki ng planong ito. Pwede bang ang planong iyan ay sabihin mo sa akin, Ran? Habi, gusto ko ng kiss, yakap, at buhatin mo ako ng mataas. Ngayon, ayaw mo na akong yakapin. Ran? Huwag kang malikot. Ran, huwag mo akong hamunin. Mawawala na ba ang apoy ng pagmamahalan natin? Ang collarbone mo. Tama na, Ran. Nakita mo na ang collarbone ko. Pwede na ba tayong matulog? Ayaw ko. Maglaro tayo. Baka mapahamak ka lang sa laro mo. Maging mabait ka, Ran. Habi, huwag kang gumalaw. Lalagyan ko ng alak ang collarbone mo. Ran, kanino mo ba natututunan iyan? Huwag kang magsalita. Hindi ko na maitapon ang alak. Opo, wala na. Sandali. Ran, sabihin mo ng maayos kay Habi? Kanino mo ba natutunan iyon? Marami pa po niyon sa comics. At saan ka naman nakakakuha ng mga comics na iyan? Pwede mo bang sabihin sa akin? Ang kulit mo naman, daldal mo masyado.
Ran, ngayon ay nagsasawa ka na sa pagkakulit ni Hubby? Hindi mo na ba ako mahal? Ikaw ang pinakamahal ko. Sige nga, sabihin mo kay Hubby, sino sa mga kasama mo ang mahilig magbasa ng comics? Si Ayan ay maraming kinokolektang mga comics. Wang Xinyan. Si Wang Xinyan ang nagpakita sa iyo ng comics? Kailangan kong sabihin kay Yan na nagtagumpay ang eksperimento. Totoo ngang pwedeng lagyan ng alak ang collarbone. Ibig sabihin, para lang pala akong specimen para sa iyo? Ran, kailan ba matatapos ang dalaw mo? Tapos na, wag mo akong gambalain sa pagtulog. Nakakainis naman. Wag mo akong halikan. Ran, pagkatapos mo akong tuksuhin ay hindi ka magiging responsable. Ugali iyan ng isang masamang babae. Hoy! Mahal kong Ran, kailangan mo nang gumising. Bumangon ka na riyan at pumasok sa trabaho para kumita ng pera. Ang asawa mo ay gusto lang maging tamad na pinuno na ayaw nang asikasuhin ang kahit ano. Gusto ko lang matulog ngayon. Kapag inistorbo mo pa ako, malilintikan ka sa galit ko. O sige nga, patingin nga kung paano ka magalit. Humanda ka, kakagatin kita. Sige na, baby. Kumain ka muna ng almusal bago magpahinga uli. Gusto mong tulungan ka ng asawa mo na maghilamos at magsipilyo? Sakto para mapraktisan ko kay Ran. Para kapag nagkaanak na tayo, alam ko na kung paano siya alagaan. Sa hinaharap, dapat matuto ang anak nating lalaki na maging independent. Dapat bata pa lang ay alam na niya ang mga ganitong bagay. Hay naku! Pati pala kasarian ng anak natin ay naisip mo na? Hubby, gusto mo na bang magkaroon tayo ng baby? Wife, niloloko lang kita. Masyado ka pang bata, baby ka pa nga kung ituring at kailangan pa kitang alagaan. Hubby, ginising mo ako ngayong araw, kaya dapat ka bang parusahan? Sige, anong parusa ang gusto mo? Hintayin mo ako saglit. Dadrawingan kita para magmukha kang pusa. At bawal mong burahin iyan sa buong araw. Ran, pwede bang ibang parusa na lang? Ang parusang ito ay hindi masyadong maganda. Hay, sige na nga, tara na. Tingnan mo. Tada. Hubby, sorry na, mali ako. Hubby, sorry talaga. Nagkamali ako. Kapag nagkamali ka, alam mo kung paano tumawag ng hubby? At isa pa, hindi ba baboy lang ang kaya mong i-drawing? Itong pagong na ito ay bago kong natutunan. O ang pag-unlad mo pala ay ang pag-aaral ng pagong. Hubby, ayoko ng pagong. Hubby, mahal kita. Wifey, mahal din kita.